Nagkaroon ng anak si Rashid sa girlfriend nitong si Divine. Ayaw nito ng responsibilidad kaya iniwan nito ang bata sa kanya. Mas gusto nito ang maging dancer sa Japan kaysa magpakasal sa kanya at maging ina ng kanyang magiging anak. Kumuha siya ng yaya na mag-aalaga kay Junie. Si Malena Masangkay ay rekomendado ng kanilang katulong na si Aling Saning kaya ito ang naging taga-alaga ni Junie. Ngunit nagkaroon ng aksidente. Nahulog ito sa swimming pool at namatay. Ano ang gagawin ni Rashid kay Malena? Isang malaking party ang inihanda ni Cynthia bilang pasasalamat dahil umabot ito sa edad na 44 na malakas at masigla pa rin. Naroon ang lahat ng mga kapatid nito at pamangkin. Hindi nawala sa okasyon ng ina nitong si Miriam at ang tatlong anak nito na sina Romina, ang panganay at nag-iisa nito kay Romy. Naroon din sina Rashid at Luigi, ang mga naging anak naman ito kay Ronald. Nagkakatuwaan sila at panayang masasayang palitan ng balita ng maririnig sa bawat isa. Magkakasama sa isang mahaba at malaking mesa ang magkakapatid na Elizalde at ang ina ng mga itong si Miriam. Ang magpipinsan naman ay may kanya-kanyang grupo. Hindi maiwasan ang tuksuhan at kantsawan, lalo pa nga't ang karamihan sa kanila ay may kanya-kanya ng pamilya. Kuya Jordan, napapag-iwanan ka na. Ikaw na lang ang natitirang walang asawa sa inyong magkakapatid. Tukso ni Marilo ang panganay na anak ni na Aris at Minerva. Hindi pa naman ako matanda, pinsan. Ngayon pa lang ako nag-i-enjoy sa pagbubuhay binata. Nakangiting sagot nito sa pilyang pinsan. Ang sabihin mo, masyado kang naglilimang sa lupang nabili mo. Wika naman ni Alvin, ang bunso na Salve at Dave. Talaga bang maganda sa Santa Monica? Tanong naman ni Romina dito. Talagang maganda doon. Katunayan pati ang mga dalaga ay mga ganda rin. Pilyong tugon nito. Bakit wala kang kay Bo Rashid? Tanong naman ito sa kanya. May malaking problema kasi ako. Sagot niya. Bakit hindi mo i-share sa amin? Baka makatulong kami sa iyo. Ani Lawrence ang panganay na anak ni Aaron at Alisa na sinundan naman ni Amanda. Tungkol ito kay Divine sa sanggol na isinilang niya. Napabuntong hiningang sabi nito. Ayaw pa rin bang pakasal sa iyo, kuya? Tanong ng kapatid niyang bunso. Tama ka. At gusto pa niyang iwan sa akin ng bata dahil mangingibang bansa daw siya. Sumasakit ang ulong sabi niya. Di kunin mo ang iyong anak. Sulso naman ni Sunny, ang pangatlo at pinakamakulit sa mga anak ni na Aris at Minerva. Oo nga naman kuya, sang-ayon naman ang kapatid nitong bunso na si Jeffrey. Jeffrey, malaking responsibilidad ang mapapaatang sa aking balikat kapag kinuha ko si Julie. Katwiran niya. Ano naman ang gusto mong mangyari kay Julie? Mapunta sa bahay ang punan? Nakaismid na wika ni Marquis, ang sumunod kay Marilo. Walang mag-aalaga sa kanya. Angal niya. Walang problema. Kumuha ka ng yaya. Singit naman ni Joel ang bunso ni na Aaron at Alisa. May point si Joel, ani Amanda. Naisip niya mukhang maganda nga ang ideya ng mga pinsan at ang kailangan lang niya yung pagsang-ayon ng kanyang magulang at abuela. Ipinaalam ni Rashid sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang anak na si Julie. Ano ba ang gustong mangyari ni Divine? Tanong ng kanyang inang si Cynthia. Iiwan niya daw sa akin ng bata dahil pupunta siya sa Japan. Sagot niya. Ano naman ang pasya mo? Tanong naman ng kanyang Lola Miriam. Lola, mahal ko ang aking anak at natural lang na gusto kong ako ang mag-alaga sa kanya. At ang ina nito, dugtong pa ito. Mahal ko si Divine ngunit masyadong matigas ang kanyang kalooban. Mas gusto pa niyang maging dancer kaysa magpakasal sa akin. May kirot ang kaloobang sabi niya. Sige, papuntahin mo siya sa mansyon para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong anak. Anang kanyang abuela. Nakahinga siya ng maluwag dahil nagkaroon na ng solusyon ng kanyang problema. Makakasama na niya ang kanyang anak. Masaya na siya sa isiping iyon kahit pa sabihing hindi niya makakapiling ang ina nito. Kung gusto mo naman ay ako na magpapalaki sa kanya, presinta ng kanyang ina. Dadalaw na lang ho kami dito ng madalas mama. Pabayaan yung matuto akong mag-alaga ng bata. Wika niya. Ilang weeks na bang aming apo? Tanong naman ni Ronald sa kanya. Malapit na ho siyang mag-isang buwan. Mag-iisang buwan na pala siya ay hindi pa namin nakikita. Reklamo ng kanyang ina. Pumunta ho kayo sa mansyon ni Lola para makita niyo si Julie. Kailan mo ba bala kunin ang anak mo? Muling tanong ng kanyang ama. Maaaring bukas o sa makalawa ho. Sige, sasakan na kami ng iyong mama pag-uwi niyo sa Quezon. Nasasabik na rin ako makita ang aking unang apo. Anito. Madaling araw pa lang ay naglalakbay na sila patungong Quezon. Excited siya at ganoon din ang kanyang mga magulang. Hindi na sila makapaghintay. Kaya sila na mismo nagtungo sa bahay ni Divine. Nagulat ang mga magulang nito at mga kapatid nang dumating sila sa lugar na iyon. Si Divine ang sumalubong sa kanila. Bakit napasugod ka, Rashid? Parang tensyonadong tanong nito sa kanya. Gusto kong makita ang ating anak. Sagot niya dito. Napag-isipan mo na bang aking proposal?
Oo, pumapayag na ako. Mabuti kong ganin. Sandali lang at kukunin ko ang anak mo. Wika nito bago siya tinalikuran. Magtaglay palang kabastusan ng girlfriend mo. Hindi man lang kami binati at inimbitahang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Inis na wika ng kanyang ina. Hayaan nyo na. Masikip kasi sa kanila. Alo niya. Hindi naman ito natagalan. Maya-maya pa ay lumabas na ito sa bahay at bitbit ang isang sanggol. Dalhin mo na siya ngayon, Rashid. Sabi nito sabay abot sa kanya ng nasabing sanggol. Hindi pa niya tatagal ang karga ang anak nang lumapit sa kanila. Ang ina ni Divine. Divine, humingi ka ng pera sa lalaking iyan. Malaki din naman ang nagastos namin sa bata. Basta na lang niya kukunin ang anak mo nang walang kapalit. Mataray na wika ng ina nito. Magkano ba ang nagastos niya sa anak ko? Tanong niya dito. Mahigit 20,000. Sagot nito. Mapakihawakan lang ang baby ko. Aniya. Sabik na kinuha ni Cynthia sa bisig ang anak ng kanyang. Dumukot naman sa pera si Rashid. Binilang ang halagang 20,000. Pagkatapos ay inabuti yun sa ghamang matanda. Magbuhat sa araw na ito, hindi mo nanak si Junie Divine. Kalimutan mo na siya dahil hindi ka rin niya makikilala. Tahasang sabi niya dito bago walang paalam siyang sumakay sa van ng kanilang pamilya. Rashid, mukhang napabayaan ng kanyang ina itong aking apo . Malakas na sabi ng kanyang ina. Bakit yun naman nasabi iyan, mama? Tingnan mo at naninilaw na ang suot niyang baby dress at basang-basa. Ang suot niyang lampin, sinalat nga niya ang pinagmasdang mabuti ang sanggol at nakita nga niya ang kamiserablehan nito. Dumaan muna tayo sa department store na madaraanan natin. Utos niya sa driver ng abuela. Oho, sagot nito. Mabuti na lang pala at kinuha na natin siya. Ani Miriam. Amanda, ano kaya ang gatas na dapat kong bilhin para sa kanya? Baling niya sa pinsan na nasa hulihang bahagi ng sasakyan. Kumuha ito ng papel sa bagat at sinulat ang gatas at vitamins na dapat niyang bilhin para sa kanyang anak. Pagkarating nila sa department store ay nagpasama siya sa kanyang ina dahil hindi niya alam kung anong pangunahing bagay na dapat niyang bilhin. Naiwan kina Amanda, Lawrence, Ronald at Miriam ang sanggol. Awang-awa nga ito dahil sa parang basahan ng itsura at bihis ng bata. Anong klaseng tao ba nga nito at pinabayaan nilang ang kanyang sanggol? Naiiling na wika ni Amanda habang nakatingin ito sa bata. Hindi dapat na nagtagal sa kanila ang aking apo. Naiiling na komento naman ni Ronald. Tama ang desisyon ni Rashid na kunin ng kanyang anak. Ani Miriam, dahil kahit papano ay may dugong inisaldi pa rin ang batang ito. Sabat naman ni Lawrence. Naramdaman yata ng sanggol na pinagtitinginan siya ng lahat, kaya bumuhalit ito ng malakas na iyak. Ayan, umiyak tuloy. Nakingiting sabi ng lolo nito. Kargahin mo muna, Ronald. Ani ni Miriam sa manugaw. Hindi ho ako marunong kumarga ng sanggol. Pinagpapawisang tanggi nito. Anak ka ng toko, Ronald. 3 ang naging anak na tapos sasabihin mo sa akin na hindi ka marunong magkarga ng sanggol. Igil na wika nito. Alam niyo naman na matagal na panahon na iyon. Pinata na rin ang aming bunso. Napapakamot sa batok na katwiran nito. Bubuhatin ko muna para hindi ka mahirapang magkarga sa kanya. Anito bago ito binuhat ang sanggol at pilit na inilagay sa mga bisig ng lolo nito. Hindi na ito nakatanggi nang iabot nito at ilagay pa mismo ni Miriam sa bisig ni Ronald ang sanggol. Ipinaghili naman ito ang apo at natahimik ito. Kita niyo na, tumahan. Talagang nagpapakarga sa inyo, Tito Ronald. Anin Loro. Ang sarap pala ng pakiramdam ng isang bagong lolo. Nakangili ng sabi nito. Nakatulog ang sanggol sa kandugan ng kanyang lolo hanggang sa dumating ang mag-ina ni Rashid at Cynthia. Samantala ng mga oras na yun ay nasa pier naman ang pamilya Masangkay. Kasalukuyang nagpapaalam ang mag-anak dahil paluwas ng Maynila si Malena para mamasukan at makatulong siya sa kanyang pamilya. Anak, huwag ka na lang kayang tumuloy. Pigil ni Mang Pilo sa anak na panganay. Ita'y kailangan kong gawin ang bagay na ito para makapag-aral ang aking mga kapatid kahit hanggang high school man lang, aniya. Anak, nag-aalala lang kami ng itay mo dahil wala ka namang kakilala sa Maynila. Wika naman ni Aling Anding. Hindi hubat ang sabi ni Shawnee ay madali namang humanap ng trabaho doon. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Ito lang alam kong paraan para makatulong ako sa inyo. Katwiran niya sa mga ito. Nag-aalala kami dahil kukunti lang ang baon mong pera. Paano kung matagalan ka bago makakita ng trabaho? Anang kanyang ina. Hindi ho ako pababayaan ng Diyos, inay. Alam niya ang ating pangangailangan kaya palagi niya akong babantayan. Sabi niya parang matahimik ang kalooban ng kanyang ina. Ate, uwian mo ako ng maraming biskwit ha. Ungot ng kanyang kapatid na si Lani ang sumunod sa kanya. Hayaan mo at mag-uwa ako ng maraming biskwit. Pangako niya dito. Ate, gusto ko ay bagong damit at sinelas. Ungot naman ni Ami ang pangatlo sa kanila. Maraming hotdog naman ang ipasalubong mo sa akin ha, ate. Hirit naman ni Abel ang pang-apat. Isang manicure set naman ang sa akin, ate.
Ani Pepe ang kanilang bunso. Matutupad ang lahat ng gusto niyo pag may trabaho na ako at magpapadala agad ako sa inyo ng pera para mabili niyong lahat ng mga nais niyong bilhin. Pangako niya sa lahat ng mga kapatid. Mag-iingat ka sana anak at umuwi ka agad kung sakaling wala kang makitang trabaho. Sumulat ka at mangungutang uli ako para may maipamasahe ka. Bili ng kanyang ama. Oho, itay, paano aakyat na ho ako sa barko at baka maiwan pa ako? Paalam niya sa mga ito bago siya nagsimulang umakyat sa barko. Hindi na nakuhang magsalita ng kanyang ina dahil napaiyak na ito nang makita ang pag-alis niya. Hindi umalis sa pirang mag-anak hanggat hindi ganap na nakaalis ng barko ang kanyang sinasakyan. Kumaway pa siya sa lahat nang magsimulang umalis ang kanyang sinasakyan. Hindi rin na napigilan ang kanyang sarili. Napaiyak din siya habang unti-unting lumayo-layo sa kanyang paningin ang bayang kanyang sinilangan. Nasa laot na ang kanyang barkong sinasakyan nang maisipan niya magtungo sa kanyang okupadong kama. Wala silang pera kaya sa ordinary lamang kanyang nakuhang tiket. Doon ay para lamang silang bed spacer. Nagpapasalamat siya dahil sa ibabang bahagi ng nakuha niyang lugar. Hindi niya kailangang umakyat para makarating sa kanyang higaan. Kukunti lang ang dala niyang damit dahil ilong na umaayos na pwede niyang pagtiyagaan. Wala rin siyang dalang unan at kumot sapagkat wala naman talaga siyang madadala. Bigla niyang naalala ang kamiserablihan ng kanilang buhay kaya niya naisipang magpunta ng Maynila at makipagsapalaran. Napaiyak siyang muli nang maalala niya ang kanyang mga kapatid na halos ay hindi nakakatikim ng masasarap na pagkain. Hindi naman niya masisi ang kanyang mga magulang dahil napakabait ng mga ito at ang lahat ng makakaya ay ginagawa para lang sila ay maitaguyod. Sino ang kasama mo? Tanong sa kanya ng isang medyo may edad ng babae na nakapwesto sa katapat niyang kama. Ako lang po. Saan naman ang punta mo? Tanong uli niya. Sa Maynila po. Gusto ko hong maghanap ng trabaho. Ako si Saning, taga Candelaria, Quezon ako. Pakilala nito sa kanya. Malena Masangkay po ang pangalan ko. Anong trabaho naman ang balak mong pasukan? O sisa nito. Kahit katulong po ay payag ako basta maayos na sweldo para makatulong ako sa aking pamilya. Sagot niya, marunong ka bang mag-alaga ng bata? Sanay na sanay po akong mag-alaga ng bata. 4 na kapatid ko po ang inaalagaan at napalaki ko. Ilang taon ka na? Magna-90 na po. Tamang-tama. Ay alam akong naghahanap ng yaya, kaya lang hindi sa Maynila, kundi sa amin din sa Quezon. Napapitik sa hangin ang sabi nito. Payag po ako kahit hindi sa Maynila, basta po magkaroon agad ako ng trabaho. Nangingislap ang mga matang sagot nito. Mahimbing ang tulog ni Malena ng gabing iyon dahil alam niya na may trabaho na siya pagdating nila ni Aling Saning sa Quezon. Masigla na siya nang magising kinabukasan. Gising ka na pala. Anis sa rin sa kanya nang makita nitong nagmulat na siya ng kanyang mga mata. Masarap nga ho ang tulog ko kaya tinanghali ako. Magalang na sagot niya dito. Naramdaman niya na may kumot siya ng akmang mabango na siya buhat sa kanyang pagkakahiga. Kinumutan kita dahil nakita kong namamaluktot ka na sa lamig kagabi. Wika ni Aling Saning nang mabasa nitong katanungan sa kanyang mga mata. Maraming salamat ho. Bakit wala kang dalang kumot at unan? Alam mo bang sa ordinaryo ay hindi kasama ang mga gamit sa pagtulog? Sita nito. Nakakahiyaman hong aminin ay wala hong kaming reserbang kumot. 4 lang ho ang kumot namin. Ang isa ay sa aking inay at itay. Iyon hong 3 ay magkakasukob kaming magkakapatid. Aling Saning, mahirap pa ho kami sa daga. Ang kinikita ng aking mga magulang ay halos sapat lang sa pang-araw-araw naming pangangailangan. At kaya lang ho ako nakapag-aral sa high school ay dahil sa namasukan din akong tindera sa inang kainan sa bayan namin. Yuko ang ulong sa laysay niya talaga. Talaga nga palang kailangan mong magkaroon ng trabaho. Naaawang sabi nito. Nagpapasalamat nga ho ako sa Diyos dahil nakilakad ako kayo at matutulungan niyo ako makapagtrabaho. Alam niyo bang ang pinamasahe ko ay pinagsanglaan ng aming baka? 1,500 piso ang halaga ng napagsanglaan. 800 ay kinuha na ko ng ticket dito sa barko at ang 500 ay baon ko. Ano ang mangyayari sa 500 mo? Ang mamahal pa naman ang pagkain dito. May baon po akong kanin at pritong galunggong. May isang garapon din ho ako ng ginataang laing dito. Kain po tayo. Nakangiting anyaya niya kay Aling Saning. Kahapon pa yata ang gulay mo. Hindi kaya panis na iyan. Naku, hindi po napapanis agad kapag ang inay ko ang nagluto. Umaabot po ng 3 araw ang gulay namin, aniya. Sige, kakain ako para matikman ko ang luto ng inay mo. Bibili lang ako ng kape. Mamayang tanghalian ay ako naman ang maglilibre sa'yo para makakain ka naman ng ibang putahe. Wika pa nito. Maraming salamat ho. Napanatag ang kanyang kalooban kay Aling Saning. Naalis na ang kanyang takot dahil nag-iisa siyang sumakay sa barkong iyon. Sa loob ng 11 na taon niya sa mundo,
ay ngayon lang siya nakaranas na mapalayo sa kanyang pamilya. Sa kabilang dako ay nag-aalala si Aling Ising kay Aling Saning sapagkat 4 na araw lang ang kanilang usapan. Ipinasundo nito ang isang pamangkin para maging yaya ng anak ni Rashid. Aling Ising, di bang sabi niyo ay ilang araw lang at darating nang magiging yaya ng aking anak? Tanong ni Rashid sa mayordoma nila. Nagtataka nga rin ho ako, senyorito, kung bakit wala pa si Saning hanggang ngayon. Nahihiyang sagot nito sa amo. Baka nagtuloy na sa pagbabakasyon si Aling Saning sa pantahan nito. Sana nga ho ayun lang ang dahilan nito. Huwag na ho kayong mag-alala. Baka bukas lang ay narito na siya. Niya sa matanda. Sa darating naman si Amanda buhat sa Elizalde Hospital. Naupo agad ito sa sopa at halatang pagod sa itsura ng mukha nito. Aling Ising, pahingi naman ho ng isang basang pineapple juice, iyong malamig na malamig. Lambing nito sa kanilang katulong. Sige ho, senyorita. Personal ko kayong ipagtitimpla. Wika nito bago nagmamadaling nagtungo sa kusina. Mukhang pagod na bukod ka ha. Puna niya dito na makaalis si Aling Ising. 3 kasi ang pinaanak ko ngayon. 2 normal delivery at 1 cesarean. Pagkatapos ay napakaraming buntis na nagpa-prenatal check-up. Masyado kaya nang busy sa trabaho mo kaya nakakalimutan mo ng pansarili mong kaligayan. Anong ibig mong sabihin? Wala ka pang boyfriend hanggang ngayon. Nagtataka nga ako kung bakit samantalang maganda ka naman at professional. Hindi ba nagkaroon ako ng boyfriend nung college ako? Natatandaan mo pa ba si Nestor? Malungkot na tanong nito. Sandali siyang nag-isip. Si Nestor Bustamante bang sinasama mo? Siya nga. Huwag mong sabihin siya pa rin ang laman ng puso mo hanggang ngayon. Hindi ko siya nakakalimutan. At maaaring hindi na rin ako mag-asawa dahil nararamdaman kong mahal na mahal ko pa rin siya. Pero matagal na panahon na ang nakalipas na magbuhat ang magkahiwalay kayo ng landas. 10 years na kami walang communication, but I still love him. Well, hindi kita pwedeng sisihin kung one-man woman ka. Pero paano na kung hindi mo tuturuang magmahal ang puso mo ng iba? Don't worry about me, Rashid. Alam ko naman na hindi ako mag-iisa dahil nandyan kayo at alam kong hindi niyo ako pababayaan. Yes, of course. Pero ibang pagtingin ng isang asawa o kay ng isang anak. Hindi ko pwedeng pilitin ang puso ko. Pero huwag kang mag-alala. Nag-uumpisa na akong tumingin sa mga kabaro mo. Sabi nito para mawala na ang kanyang pag-alala. Mabuti naman kung ganun. Maya-maya pa ay dumating na si Aling Ising dalang isang tray na naglalaman 2 baso ng pineapple juice. Maraming salamat ho, Aling Ising. Ani ni Amanda matapos itong mailapag sa mesitang pampalamig. Wala akong anuman, senyorita. Maiiwan ko na muna kayo. Paano nito? Akala ko ba'y kumuha ka na ng yaya? Bakit ikaw pa rin nag-aalaga kay Junie hanggang ngayon? Pag-iba nito ng usapan habang umiinom ng juice. Hindi pa dumarating si Aling Saning hanggang ngayon. Napilitan na nga akong mag-leave dahil walang mag-aalaga sa baby ko. Ayaw mo bang ipagkatiwala si Junie sa mga katulong dito sa mansyon? Alam mo namang may mga gawain silang nakatoka. Mahirap na baka mapabayaan pa nila ang anak ko. Hanggang kailan naman ang leave mo? 10 days. Mga 5 araw ka pa nang palang nalalabi. Baka dumating na si Aling Saning bukas. Kamusta na nga pala ang pamangkin ko? Malakas umiyak at malakas ding dumeda ng gatas. Malaki na ang nadagdag sa kanyang timbang at maganda rin ang kulay ng kanyang balat. Masayang sagot niya sa pinsan. Nasa kasarapan pa ang kailang pagkukwentuhan ng marinig niyang iyak ng anak. Kaya nagmamadali siya nagpunta sa kwarto nito at iniwan niya si Amanda na gusto na rin magpahinga. Gabi nang dumaong sa pier ng Maynila ang barkong sinasakyan ni na Aling Saning at Malena. Sa terminal na tayo ng bus tumuloy para maaga tayong makabiyahe patungong Quezon. Aling Saning, kayo po ang bahala. Sang-ayon naman niya dito. Umarkila ng taxi si Aling Saning papuntang terminal. Kalbisado naman ito ang daan kaya hindi sila pwedeng lokohin ng driver na bihasa sa mga ganoong gawain. Panay ang linga niya sa mga gusaling kanilang nadaraanan. Totoo nga palang ang sabi ni Sino sa kanya. Halos hindi na nga pala tutulog ang mga tao sa lungsod na iyon. Maganda ang Maynila sa paningin natin mga taga-probinsya. Ngunit mapanganibal ng lugar na ito sa mga taong madaling maniwala sa mga pangako. Dahil maraming manluloko at manggagantsa o naglipa na dito. Malayo po ba ang Quezon? Malayo din, pero hindi ka naman maiinip sa biyahe dahil maraming magandang tanawin ang ating makikita habang naglalakbay tayo. Sana ay mabait ang maging amo ko. Nahiling niya sa kawalan ng masasabi. Mababait ang mga Elizalde, Malena. Hindi kami magtatagal ng aking pinsan sa paglilingkod sa kanila kung hindi maganda ang kanilang pakita at pakikisama sa amin. Wika ni Aling Saning. Hindi kaya nila ako tanggihan, Aling Saning. Hindi naman siguro dahil ako ang kumuha sa iyo. Sagot nito. Nawala na sila ng kribo nang makarating sila sa terminal ng bus na maghahatid sa kanila. Sumakay na sila ng bus para kung makatulog man sila hindi sila maiwan ng unang biyahe. Alas 8 ng umaga nang makarating sila sa Elizalde Mansion. Nalula si Malena sa sobrang laki at
ng nasabing mansyon. Ngayon lang siya nakakita ng ganong kalaking bahay. Bakit ngayon ka lang? Tanong agad ni Aling Ising kay Aling Saning sa lubungin nito. Ang pinsan sa gate ng mansyon, nagkaroon ng problema. Nagtanan si Tanya kaya hindi ko siya naisama dito. Sino naman itong kasama mo? Tanong uli nito sabay turo sa kanya. Siya si Malena Masangkay, taga-Samar at gustong mamasukan dito. Sagot ni Aling Saning kay Aling Ising. Magandang umaga po, Aling Ising. Pagbibigay galang niya sa mananda. Bakit dumaan ka ba ng Samar? Baling nito sa pinsan. Binisita ko lang ang aking anak at ang mga apo. Kilala mo ba ito? Alam mo naman na hindi tayo basta pwedeng kumuha ng katulong dito pag hindi natin alam ang family background. Second cousin siya ng manugang ko at sanay na sanay sa pag-aalaga ng bata. Pagkakailan nito. Sige tayo na sa loob para makilala ni Senyorito Rashid itong si Malena. Yakag ng mayordoma sa kanila. Habang naglalakad ay palayang sinas ni Aling Saning sa kanya at naruwanan niya ang ibig nitong sabihin. Kasalukuyang nasa garden ng mag-amang Rashid at Junie. Pinaarawan nito ang bata para maging maganda ang kulay ng balat nito. Doon na sila dinala agad ni Aling Ising para malaman kung tanggap na siya o hindi. Senyorito Ratilto na ho si Saning at kasama na niyang magiging yaya ni Junie. Wika ni Aling Ising sa amo. Siya ho si Malena Masangkay. Second cousin ho siya ng aking manugang at sanay ho siyang mag-alaga ng bata. Pakilala ni Aling Saning dito. Magandang araw po sir. Bati nito sa kuntong Bisaya. Maumpo ka Malena. May gusto lang akong itanong sa iyo. Nakangiting sabi niya at maging yaya ng kanyang anak. Mabilis naman itong naupo sa isang garden set na naroon. Hinagod niya ito ng tingin. Bagya siyang na-impress dahil maganda ito. Mahaba ang buhok nito na halos umabot sa bewang. Malingkinita ng katawan. Morena ang kutis at napakakinis. Ang mukha naman ito ay bilugan. Makapal ang mga kilay na parang iginuhit ng isang batikang pinto. Maganda ang mga mata na parang laging nangungusap na binagaya ng malantik na pulik. Katamtaman ang tangos ng ilong nito at mamula-mula ang mga pisngi. Ngayon din ang mga labi nitong natural ang kulay. Iyon ang tunay na kagandahan na ngayon lang niya nakita. Akala ko ho ba ay may itatanong kayo sa akin? Untang nito sa kanyang palinahimik at pagkakatitig dito. Akwan, Aling Ising. Pakidala na huli niyo sa nursery ang mga gamit ni Malena. Maglawas na rin ho kayo ng merienda dito o kaya almusal para makakain sila ni Aling Saning. Bali niya dito para mawala ang kanyang pagkapahiya dahil sa ginawa niyang obserbasyon sa anyo nito. Ako na lang ho ang maglalabas ng pagkain. Ako ni Aling Saning. Tango na lang ang kanyang sinagot dito at pagkatapos ay nagmamadali nang umalis ang mga ito para sundin ang kanyang inuutos. Muli niyang tininsan si Malena at napansin niya ang bakas ng karukaan sa kasuotan nitong kupas na mao at kupas ng t-shirt na halos basahan sa kanyang paningin. Marunong ka ba talagang mag-alaga ng bata? Tanong ni Rashid sa kanya. Sanay ho ako sa pag-aalaga dahil 4 na kapatid ko ang aking inalagaan at napalaki. Maliksing sagot ni Malena dito. Ilang taon ka na tanong natapos mo? Magna-19 na ho ako at high school graduate lang ho ako. Siyang aalagaan mo. Wala pa siyang 2 months. Mabait naman si Junie at hindi siya sanay sa karga. Basta busog at hindi basa ang diaper ay magkakasundo kayong dalawa. Anito. Nasaan ho ang mami niya? Wala sa loob na natanong niya dito. Nasa abroad at wala nang balak na bumalik dito sa Pilipinas. Nakita niya ang kalungkutang biglang bumahid sa mukha nito. Kaya nasakyan niya na may nakatago tungkol sa ina ng batang kanyang aalagaan. Mas minabuti niya na manahimik na lang. Siya nga pala, payag ka ba sa 3,000 sweldo kada buwan? Naisip nitong itanong sa kanya. Payag ho ako. Matapos kumain ay pinagpahinga na muna siya ni Rashid. Gusto nitong makabawi siya ng lakas para nasa kondisyon na siya sa gagawing pag-aalaga kay Junie. Pinagbigyan din siya nito ng 3 pares ng uniform para may maipalit siya sa kanyang suot na damit. Tuwang-tuwa siya dahil sa iisang kwarto lang pala sila matutulog ng kanyang alaga. Bandang 2:00 ng hapon ang ibigay sa kanya ni Rashid si Baby Junie. Itinuro din ito sa kanyang paraan ng pagtitimpla ng gatas nito. Ganon din kung paano ang pagpapainom ng vitamins nito. Umalis ito pagkatapos na ituro sa kanyang mga dapat niyang gawin. Sakalang niya inilabas ang kilig sa kanyang nararamdaman para dito. Hindi niya malaman kung bakit kumakabog ang kanyang dibdib sa tuwing kaharap niya ang amo. Napakagwapo nito para sa kanyang paningin. Parang ito ang makabagong Adonis sa panahong ito. Namimilipit sa kilig na sabi ng kanyang utak. Sarap na sarap siyang langhapin ang natural na amoy nito. At parang gusto niyang hawakan at pisilin ang mamasal nitong dibdib at braso. Malaki ang pagkakahawig nito sa batang kanyang karga at inaalagaan sa ngayon. Nasa ganun siyang pag-iisip nang bigla na lang pumasok si Aling Ising as kasunod ito ang isang babaeng halos kasindan, tanda na rin ito.
Malena siya si Senyora Miriam, ang lola ni Senyorito Rashid. Pakilala nito sa amo. Magandang hapon po, Senyora. Pagbibigay galang niya dito. Ganon din sa iyo, Malena. Sana ay magustuhan mo dito sa amin para may permi. Hanang mag-aalaga sa aking apo sa tuhod. Nakangitin sabi nito sa kanya. Senyora, sa tingin ko naman po ay mabait kayo at saka talagang kailangan ko po ng trabaho dahil gusto kong makatulong sa aking pamilya sa probinsya. Taga-Bisaya ka ba? Opo, halata nga eh. Berong nito sa kanya. Malena, alagaan mo mabuti si Junie, ani Aling Ising. Oho, Aling Ising, ituturing ko kung kapatid itong si Junie dahil mahilig ako sa mga bata. Bueno, maiwan ka na namin. Ikaw na ang bahala sa aking apo. Ani Miriam. Matapos bilinan siya. Ay umalis na rin ang mga ito. Naging maganda naman ang pakikitungo sa kanya ng mga Elizalde. Ganun na rin ang mga kasamahan niya roon. Isinulat niya sa kanyang mga magulang na may trabaho na siya. Ibinigay niya rin ang address kung saan siya maaaring sulatan ng mga ito. Nagpasama siya isang araw kay Aling Saning para maipadala niya ang kanyang sulat at ang 500 na hindi naman niya nagasta. Gusto niyang makatulong ang kaunting halaga ngayon sa kanyang mga kapatid. Nangako siya na sa oras na makatanggap siya ng kanyang unang sweldo ay magpapadala agad siya ng pera sa mga ito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mahigit 2 buwan na siyang naninilbihan bilang yaya ni Junie. Malaki na rin ang kanyang alaga. 4 na buwan ang gulang nito. Malusog at bungisngis kaya napalapit na ito ng gusto sa kanya. Naging panatag na rin ang kalooban ni Rashid dahil nakikita nito ang kanyang malasakit sa anak nito. Ang pogi-pogi naman ang alaga ko. Natutuwang sabi niya dito habang nilalaro niya ito. Nakita naman ni Rashid ang magyaya sa garden. Natuwa itong pagmasdan ng dalawa. Nagpapasalamat ito dahil nakikita nito ang kanyang pagmamahal sa bata. Muli pang lumipas ang panibagong 2 buwan. 6 na buwan na si Junie at nasa kalikutan na ito. Marami na rin siyang naitulong karbangan dito kaya lalo itong napamahal sa kanya. Kulang na nga lang ay siyang magluwal dito para ganap na niya itong maging anak. Sa loob ng 4 na buwan niyang paglilingkod sa mga Elizalde ay malaki na ang kanyang naitulong sa kabuhayan ng pamilya niya sa Samar. Natubos na ng kanyang itay ang kanilang bangka at nakakapasok na sa high school ang 2 niyang kapatid na sina Ami at Lani. Malaki ang naging pasasalamat ng mga ito sa kanya. Mukhang napalapit na ng gusto ang kalooban mo sa iyong alaga, ha, Malena? Tanong ni Aling Saning sa kanya, isang araw na nagkasalin sila nito sa maluwang na sala ng mansyon. Totoo ang sinabi niyo, Aling Saning. Sagot niya dito habang karga niya si Junie. Malaki na ang itinaba ng alaga mo. Mayabang na at maraming alam na tricks. Puna nito sa hawak niyang sanggol. Tignan niyo, Aling Saning. Yayabangan kayo ni Junie. Junie, look, Aling Saning. Beautiful eyes, baby. Wika niya dito. Tumingin naman si Junie kay Aling Saning ang nagpaganda ito ng mga mata habang nakatingin sa matanda. Dasking bata ito at napakapilyo. Tuwang-tuwang sabi nito habang nakatingin sa mga mata ng kanyang alaga. Ngayon naman ay smell bad si Aling Saning. Muling utos niya dito. Mabilis na tumindig si Junie sa kanyang kandungan at pagkatapos ay ninibitan ito. Ang matanda na tila nababahuan ito. Lalo nang inihit ng tawa si Aling Saning dahil sa kayabangan nito. Sa ganong kasayang sandali sila inabutan ni Rashid kaya napalapit siya sa mga ito. Mukhang nagkakasayahan kayong tatlo ah. Batiin niya sa mga ito. Naku, napakayabang na itong si Junie, senyorito. Nakakatuwa at nakakapanggigil. Sagot ni Aling Saning. Aber, yabangan mo nga ang daddy, baby. Baling niya sanak bago niya ito hinadkan sa pisngi. Junie, beautiful sa kay daddy. Utos nito sa dala. Tagling nagpaganda ng mga mata ang bata sa ama nito. Waring natanggal naman ang pagod niya dahil sa pagpapakitang gilas ng anak. Ang galing naman ng baby ko. Puri niya dito. Daddy have a bad smell, Junie. Muling utos niya sa kanyang baby. Hindi niya napigilan ang pagtawa nang makita niya ang niwi nito sa mukha. Talagang binata ng baby ko. Aniya bago sabi niya kinuha ito abuhat sa yaya nito. Isinama niya ito sa kanyang kwarto. Nasasabik namin siya na makasama ang anak sa pagtulog at paglalaro. Naligo naman at nagbihis si Malena habang nasa ama nito ang alaga. Hindi niya namalayan ang pagpasok ng kanyang abuelo sa kwarto dahil libang na libang siya sa bata. Hindi niya namalayan ang pagpasok ng kanyang abuela sa kwarto dahil libang na libang siya sa bata. Bakit nasa iyo si Junie? Nasaan si Malena? Anang kanyang lola Miriam. Kinuha ko muna sa kanya si Junie dahil nasasabik na ako sa aking anak. Matagal na rin naman kami hindi naglalarong dalawa. Gusto ko ang ugali ni Malena. Bakit nga pala kayo nagpunta dito, lola? May sasabihin ba kayo sa akin? Gusto ko lang malaman kung wala pang kapalit si Divine sa puso mo. Wala ho akong panahon sa mga babae. Sapat na sa akin si Junie. Huwag ka naman ganyan na po. Alam mo naman na kailangan din ng iyong anak ang isang ina. Hindi pa ho siguro ngayon, lola. Alam mo, mahal na mahal ng kanyang yayang aking ako. At nakikita ko naman ganun din ang bata sa kanya.
Natutuwa naman ho ako at kahit papano ay hindi na itinuturing na iba ni Malena ang aking anak. Swerte ka rin sa isang kagaya niya ang nakuha nating tagapag-alaga. Nakatalugan na ni Junie ang pakikipaglaro sa ama at ganoon din naman siya. Matuling lumipas ang isang taon. 1 year and 2 months na si Junie. Malapit na ang Pasko at nagpaalam si Malena kay Rashid na makauwi siya sa kanilang probinsya para madalaw naman niya ang kanyang mga magulang. Hindi ba pwedeng pagkatapos ng Pasko at bagong taon ka umuwi? Tanong nito sa kanya. Sir, 1 linggo lang ho ako. Hindi ho ako magpapaabot ng Pasko at bagong taon sa probinsya. Sinong mag-aalaga kay Junie habang wala ka? Yun nga rin ho ang iniisip ko. Wala naman kasi ibang sinasama ng batang iyon maliban sa ating dalawa. Nag-iisip ding sabi niya. Sigurado kang 1 linggo ka lang. Oo, sige maglilib ako sa opisina ng 1 linggo para may mag-alaga kay Junie habang wala ka. Sang-ayon ito sa kagustuhan niya. Maraming salamat, Husara. Natutuwang sabi niya sa amo. Si Aling Saning ang naghatid sa kanya at nalungkot din ang mga kasamahan niya dahil 1 linggo siyang mawawala. Maging si Junie ay humabol din sa kanya at napaiyak siya dahil sa palahaw nito. Pagdating nila sa Maynila ay bumili siya ng 2 lata ng biskwit, ilang piraso ng mga tsinelas at t-shirt. Gusto niyang mabigyan ng kasiyahan ng mga kapatid at magulang niya sa pag-uwi niyang iyon. Tandaan mo, Malena, susunduin kita. Dito pagkaraan ng 1 linggo, wika ni Aling Saning ng paakyat na siya sa barko. Oho, Aling Saning at maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat ka. Alalahain mong hinihintay ka ng alaga mo. Bilin pa nito. Pagkalipas ng ilang sandali ay naglalayag ng sinasakyan niyang barko. Hindi na siya kagaya ng dati na parang busaos. Ngayon ay may sarili na siyang cabin. Ang amo niyang si Rashid ang bumili ng ticket niya. Tugoy ang binili nito para hindi na siya mahirapan sa kanyang pagbalik. Alam niyang mahal ang mga ticket na iyon dahil nasa first class ang cabin niya. Malaki-laki din ang dala niyang pera na naipon buhat sa kanyang sweldo. Hindi naman niya ipinadadalang lahat sa kanyang mga magulang ang kinikita niya. 1 linggo pa bago siya umuwi ay sumulat ni siya sa kanila para masundo siya ng kanyang mga magulang sa pantalan. Sabik na siyang makita at makapiling ang mga ito, kaya inip na inip naman siya sa kanyang biyahe. Samantala iyak naman ang iyak si Junie. Hinahanap nito ang yaya. Hirap na hirap si Rashid sa pagpapatahan sa anak. Yaya, sabi nito habang patuloy sa pag-iyak. Junie, stop crying. Andito naman ang daddy. Alo niya sa bata. Gusto ko yaya, gusto ti yaya. Pangungulit nito sa ama. Okay, susunduin natin si yaya. Huwag ka nang umiyak. Pangangon nito sa anak. Nagkatingin na lamang si Aling Saning at Miriam. Hindi naman naiwasan ni Malena ang pag-iyak nang sumapit ang gabi dahil naalala niya ang kanyang alaga. Alam niya na hindi ito nakakatulog hanggat hindi nita ito kinakamutan sa likod. Nakarating na ang barkong sinasakyan ni Malena sa pier ng kanilang probinsya. Hindi pa siya nakakababay panay na ang kaway ng kanyang mga kapatid at magulang. Napaiyak siya nang ganap siyang makalapit sa mga ito. Kumusta na kayo? Umiiyak na tanong niya. Mabuti ang kalagayan namin, anak. Malaking bagay ang pinadadala mong 1,000 buwan-buwan. Sagot ng kanyang ama. Ang anak ko lalong gumanda at pumuti. Wika naman ang kanyang ina sa bayakap nito sa kanya. Inay, iyak din niya habang magkayakap sila. Ate, may pasalubong ka ba sa amin? Tanong agad sa kanya ni Lani. May 2 latang biskwit akong binili. Hindi ba't iyon ang bilin mo? Ako, ate, anong binili mo para sa akin? Tanong naman ni Anne. Sa bahay na lang natin halongkatin ang laman itong mga bagahe ko. Lahat kayo ay mayroon. Yung bili ni Pepe, dito na lang tayo bumili sa palengke. Naging masaya ang mag-anak na masangkay. Namili siya ng bigas at masarap na pang-ulam. Gusto niyang makatikim naman ang mga ito ng kagaya ng mga kinakain niya sa Elizalde Mansion. Maraming kapitbahay ang nakisalubong sa kanya. Sanay na ang mga tao dun sa bawat kababali na nanggagaling sa Manila na nagbibigay ng kaunting pasalubong. Magtatagal ka ba dito, anak? Tanong ng kanyang ina nang makalis na ang kanilang mga kapitbahay. 1 linggo lang ho ang aking bakasyon, inay. Napakabilis naman yata, anang kanyang ama. Wala ho kasing ibang sinasamahan yung batang alaga ko. Nakakaawa ho naman ang aking amo kung hindi siya makakapagtrabaho. Magpahinga ka na at alam kong pagod ka. Taboy ni Aling Andeng sa kanya. Inay, itay, gusto ko sana magtayo na lang kayo ng maliit na tindahan dito sa harap ng ating bahay para mayroon kayong pagkakakitaan kahit mahina ang palakayan ninyo. Suhestyon niya sa ama at ina. Maganda nga sana yung iniisip mo, pero kailangan natin ng malaking puhunan. Mga magkano mo bang kailangan? 10,000 puhunan sa paninda at mga 5,000 sa pagpapagawa ng tindahan. Sagot ng kanyang ama. Bibigyan ko kayo ng halagang 15,000 para mapagsimula ng negosyo at nang hindi ako palaging nag-aalala sa inyo.
Saan ka naman kukuha ng ganong kalaking halaga? Namamanghang tanong ng mga ito sa kanya. Inay, may naipon naman ho ako at ang pamasahe ko balikan ay sagot ng aking amo. Paliwanag niya. Mayaman palang naging amo mo. Talaga hong ubod ng yaman at napakabait pa nila sa akin. Kinabukasan din ay numpisahan ang pagpapagawa ng kanilang tindahan. Bago sumapit ang tanghalian, ay nakatanggap siya ng isang telegrama na nagsasabing bumalik agad siya sa Elizalde Mansion dahil palaging umiiyak si Junie at siya ang hinahanap. Kalakip din ang telegramang iyon ang maiksing sulat ni Rashid sa kanya. Dear Malena, please umuwi ka agad. Kailangan ka ni Junie. Pasensya na, pero wala siyang tigil sa pag-iyak at ikaw ang kanyang hinahanap. Rashid. Katatapos pa nang basahin ng telegrama at sulat ng isang helicopter ang unti-unting bumaba sa hindi kalayuan sa kanila. Ganun na lang ang kanyang pagkabigla nang bumabuhat sa nasabing helicopter ang mag-amang Rashid at Junie. Ang lahat ng kanilang mga kapitbahay ay kahanga-hanga. Ngayon lang nakakita ang mga tao doon ng helicopter sa malapitan. Bakit sumunod pa kayo sa akin, sir? Kaagad na tanong niya sa amo. Yaya. Tili ni Junie nang makita siya. Kinuhagan niya ang bata sa ama ito dahil nasabik din siya dito sa loob ng 3 araw na hindi sila nagkita. Hindi mo ba ako'y pakikilasa nila sa magulang mo? Tila nanunod yung tanong ni Rashid sa kanya. Ay siya nga pala. Masyado akong excited dahil naglalambing itong baby ko. Masayang sabi niya bago niya ito ipinakilala sa kanyang mga magulang. At mga kapatid, mabuti naman at natuntunin niyo itong sa amin. Nakangiting sabi ni Mang Pilo kay Rashid. Maraming beses nga ho kaming nagtanong bago namin nakuha ang eksaktong lugar nito. Sagot nito sa kanyang ama. Sinusundo niyo na ba si Malena? Tanong din ng kanyang ina. Alam niyo aling anding nahihiya ho ako sa inyo. Kaya lang ilang gabi nang hindi nakakatulog ng maayos ang aking anak. Sa araw naman ay panay ang kanyang iyak at si Malena ang kanyang hinahanap. Sana ho ay maunawanan ninyo kung bakit kami napasugod na mag-ama dito sa lugar ninyo. Paliwanag nito sa kanyang ina. Ate, ang gwapo pala ng amo mo. Kinikilig na sabi ni Lani sa kanya. Tumigil ka nga dyan. Saway niya dito. Malena, sasama ka na ba sa amin ni Junie? Parang nagsusumamang tanong nito sa kanya. Oo sir, aayusin ko lang ang mga gamit ko. Aniya bago niya ibinigay dito ang bata para maayos niya ang kanyang mga gamit at makapagbihis na tuloy siya. Ngunit ayaw nitong lumimitiw sa kanya. Kahit na anong gawin ng ama nito ay talagang ayaw nitong sumama kay Rashid. Anding tulungan mo na ang anak mo sa pag-ayos ng kanyang mga gamit. Taboy ni Mang Pilo sa anak. Sina Ami, Lani at Aling Anding ang nag-ayos ng lahat ng kanyang mga gamit. Hindi na niya nakuhang magbihis ng maayos dahil talagang ayaw bumitiw ni Julie sa kanya. Inay, ito ho ang 10,000 na magiging puhunan ninyo. Iyong 5,000 ay nakaiitay na. Itong ticket ko sa barko ay kayo nang bahala. Iiwan ko na lang ito sa inyo. Lani, Ami, Abel, Pepe, ito ang 1,000. Bahala na kayong maghati-hati. Wika niya sa ina at mga kapatid. Salamat ate. Sabay-sabay na sabi ng kanyang mga kapatid. Anak, parang nagkaanak ka nang wala sa panahon, sabi ng kanyang ina. Napamahal na ho sa akin ang batang ito, sagot niya. Bitbit na ang kanyang mga kapatid ang isang malaking bag na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Nagpaalam na rin siya sa kanyang ama. Nang makababa siya sa kanilang bahay, Aling Anding, Mang Pilo, aalis na ho kami. Paalam ni Rashid sa mga ito. Sir, kayo na sana ang bahala sa panganay ko. Bili ni Mang Pilo dito. Huwag ho kayong mag-alala, hindi ho siya maaano sa amin. Sagot nito. Magpapakaibait kayo ha, bili na sa kanyang mga kapatid. Inay, itay, aalis na ho ako. Paalam niya sa mga ito. Malungkot na tango na lang ang nagawa ng kanyang mga magulang. Kumaway naman sa kanyang 4 na kapatid. Si Rashid na nagdala ng kanyang mga daladalahan at inalayang pa siya nito pasakay ng helicopter. Malena, I'm sorry, hindi ka nakapag-enjoy sa bakasyon mo. Hinging paumanhin nito habang papatas sila sa himpapawid. Okay lang ho, sir. Namiss ko na rin naman itong alaga ko eh. Sagot niya bago niya pinupog ng halik si Junie. Humagikik naman ang bata dahil sa kanyang ginagawa. Hindi pa ito nakontento. Hinawakan ito ang kanyang magkabilang pisngi pagkatapos ay siya naman ang hinalikan nito. Ang sweet naman ng baby ko, wika niya. Parang may kumurot sa puso ni Rashid dahil sa kanyang sinabi kay Junie. Naisip nitong talagang kailangan ito ng isang ina. Payapang nakatulog ang bata sa kanyang kantungan. Nawala na sila ng imikan habang sila ay naglalakbay. Ang hindi niya alam ay masusi nitong pinagmamasdan ng bawat galaw niya na para bang nalilibang ito sa ganun. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakarating na sila sa Elizalde Mansion. Sinalubong sila ng halos lahat ng mga kasambahay doon, pati si Miriam ay nakasalubong na rin. Pasensya na kayo dahil bigla ng pagbalik ko ay hindi na ako nakapaghanda at nakabili ng mga pasalubong para sa inyo. Hinging paumanhin niya sa lahat.
Aling Saling, paakyat niyo muna si Junie sa kanyang kwarto. Utos ni Rashid dito. Tumaliwa naman agad ang katulong sa utos ng amo. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak ng bata sa kanyang damit. Para bang natatakot ito nang muling mapahiwalay sa kanya. Nagkatawanan tuloy ang lahat dahil sa katalinuhang ipinakita ni Junie. Ang mabuti pa ay kayo ng dalawa ang mag-akit sa apo ko. Baka magising pa at mag-albuturuto kapag hindi ikaw ang nagas na ng kanyang mga mata. Taboy naman ni Miriam sa kanilang dalawa. Napilitan silang dalawa na umakyat sa ikalawang palapag ng masyon para maging panatag ang pagtulong ng bata. Bagay silang dalawa, ano ho, senyora. Ani Aling Ising sa amo. Napansin mo rin pala. Sagot nito. Ang ibig ninyong sabihin ay hindi kayo tututol kung sakaling magkaroon ng unawaan ng dala. Wa, tanong naman ni Aling Saling. Bakit naman ako tututol gayong maganda at mabait naman si Malena? Paano kung bumalik ang tunay na ina ni Junie? O sisa uli nito. Sino? Si Divine? Bahalang magpasya ang aking apo. Hindi ko pakikialaman ang anumang desisyon niya. Nagkatingin na lamang ang tatlong matanda dahil sa mga pilyahang naisip nila. Muling lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Mahigit 2 taon na si Junie. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Malena para dumalaw sa kanila. Nagpapadala na lang sila ng suporta sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Nangako siya sa mga ito na kapag medyo malaki na ang kanyang alaga, ay magkakaroon na sila ng pagkakataon na magbakasyon ng matagal sa kanila. Nasa may swimming pool sila ng umaga ngayon at kasalukuyan silang naglalaro ng bola. Malena, ikaw nang bahala kay Junie. Bili ni Rashid sa kanya bago ito nagmamadaling umalis para magtungo sa trabaho nito. Yes sir, ako nang bahala sa kanya. Sagot niya sa puntong Bisaya. Yaya, catch the ball, sigaw ni Junie sa kanya. Sinalo naman niya ang bola na inihagis nito at pagkatapos ay muli yung ibinalik dito. Masaya silang dalawa sa kanilang paglalaro nang makaramdam sila ng tawag ng kalikasan. Junie, pupunta lang si Yaya sa CR. Huwag kang malikot dahil baka ka mahulog sa pool. Paalam niya sa bata. Yaya, make it fast ha. Pahul pa nito sa kanya. Sure, be good. Bilin pa niya dito. Nagmamadali na siya nagpunta sa pinakamalapit na comfort room na mabilis din niyang ginawa ang kanyang pagbabawas. Mabilis din siya nagbabalik sa pinag-iwanan niya sa kanyang alaga. Pero ganoon na lang ang kanyang pagtataka dahil wala ito sa lugar na kanyang pinag-iwanan dito. Hinanap niya ito sa buong balingot, ngunit wala talaga itong makita. Naisip niyang baybayin ang gilid ng swimming pool. Inakala niya nagtatago ito sa mga halamang malapit doon. Ngunit ganoon na lang ang kanyang pagkabimbal nang makita niyang nakalutang ang mura nitong katawan sa swimming pool at tila wala ng buhay. Humingi siya ng tulong sa mga kasama niya para may ahon ang katawan nito. Nagpatawag siya ng ambulansya para madala kagad ang bata sa pinakamalapit na ospital. Sa Elizalde General Hospital ito sinugod at isa si Amanda sa nagasikaso dito. Ginawa na ng mga doktor ang lahat ng kanilang magagawa. Ngunit talaga sigurong hanggang doon na lamang ang buhay nito. Idineklarang patay na ito nang makarating sa nasabing ospital. Junie, sigaw niya nang malaman niyang wala na ang kanyang alaga. Tinawagan naman ni Amanda ang pinsan at sinabi nito ang nangyari kay Junie. Nagmamadali itong nagtungo sa ospital para kumpirmahin kung totoo nga ang lahat. Habang patuloy naman siya sa pag-iyak, sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari kay Junie. Kasalanan ko ang lahat. Humahagulhol na sabi niya. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, Malena. Alam namin na hindi mo kagustuhan ang nangyari. Alos sa kanya ni Aling Saling. Kinakabahan ako, senyora. Baka hindi matanggap ni Senyorito Rashid ang nangyari ito sa kanyang apo. Si Aling Ising. Ako man ay kinakabahan din dahil alam naman kung ano ang maaaring gawin ni Rashid kay Malena. Lumuluhang sabi ni Miriam. Pero alam naman natin kung gaano kamahal ni Malena ang kanyang alaga, kaya hindi niya gugustuhin mong may mangyayaring masama dito. Ising ipanalangin na lang natin na sana huwag madimla ng isipan si Rashid, anak niya si Junie. At natural lang na magalit siya dahil sa pangyayaring iyon. Hindi na lang kumibo ang mayordoma dahil alam nito na may katwiran talagang magalit ang kanyang amo dahil sa pagkamatay ng anak nito. Si Malena naman ay magulo pa rin ng isipan. Hindi pa rin siya makapaniwala na wala na ang pinakamamahal si Junie. Kumalanglang na yung ganito ang mangyayari sa amay ay isinama na lang niya ang bata sa pagpunta niya sa CR kanina. Humahango si Rashid nang makarating siya sa ospital. Hindi na niya nakuhang iparada ng maayos ang kanyang sasakyan. Mabilis siyang nagtungo sa emergency room ng ospital na iyon kung saan dinala ang kanyang anak. Inabutan niyang umiiyak ang kanyang lola Miriam at ganun din si Malena. Lola, nasan ho ang aking anak? Tanong niya sa abuela. Si Amanda ang sumagot dahil ito lang ang naglakas loob. Halika, sasamahan kita sa kanya. Mabilis ang kanyang mga hakbang sa paglalakad habang nakasunod siya dito. Hindi niya pinansin ang yaya ng kanyang anak. Ayaw niyang makagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya at ni Malena. Ito siya, ani Amanda nang makarating sila sa morgue ng ospital. Nalambot siya nang makita niya ang maliit na katawan na natatakpan ng kumot na puti.
Hindi niya napigil ang kanyang sarili sa pag-iyak nang alisin nito ang kumot na nagtatago sa kanyang kawawang si Junie. Junie, sigaw niya sa bayakap niya sa murang katawan nito na wala ng buhay. Matagal siya sa ganoong ayos. Pakiramdam niya ay nagdilim ang kanyang buong paligid. Wala nang nag-iisang taong palaging nagpapasya sa kanya. Ang batang nagtatanggal ng kanyang pagod at ang tanging gumagabay sa kanya para mabuhay ng maayos. Kailangan na natin kumuha ng funeral service. Matatag ang loob na sabi ng pinsan sa kanya. Amanda, pwede bang kayo na lang ni Lawrence ang mag-asikaso sa bangkay ni Junie? Para kasing hindi ko kayang tagalan at titigan siyang ganyan. Hiling niya dito ng mahimasmasan siya. Sige, ako na ang bahala. Sang-ayon ito. Mabilis na siyang nagbalik sa kinaroroonan ng kanyang lola Miriam. Lola, umuwi na tayo. Sinamanda ng bahala kay Julie. Yakal niya sa mga ito. Inalalaya niya ang abuela sa paglalakad nito. Si Aling Saling at Aling Ising naman ang nakita niyang umaalalay kay Malena. Pinigil niya ang galit na nag-uumal pa sa kanyang dibdib para dito. Ayaw niyang matakot ito at umalis. May nakahanda siyang plano para dito. Hihintayin niya lang na may saayos ang paglilibing sa kanyang anak. Hindi pwedeng basta gano'n na lang ang mangyari. Kailangang magkaroon ng kapalit ang kanyang si Junie. Sa van sumakay ang tatlong katulong at sa kotse naman ni Rashid lumulan si Miriam. Walang kaibuan ang tatlo. Iginalang ni Aling Saling at Aling Ising ang pagdadalamhati niya. Nagtatagis naman ang mga bagang ni Rashid. Masakit na masakit para dito ang pagkawala ng nag-iisa nitong anak. Rashid, huwag ka sanang magalit kay Malena. Aksidente ang nangyari at hindi rin niya gusto yun. Ani Miriam sapo habang pauwi sila sa mansyon. Lola, saka ko na lang siya kakausapin pagkalibing ni Junie. Nawala na rin ito ng kibo. Nararamdaman ito at parang sasabog ang damdamin ng apo. Natatakot ito para kay Malena. Kabisado nito ang ugali ng Rashid. Walang kibo pero parang bulkang gustong sumabog. Mabilis na naiayos ang labi ni Junie. Sa Elizalde Mansion ito ibinurol. Ganoon na lang ang pagdadalamhati ni Cynthia at Ronald nang malaman ang mga itong nangyari sa kanilang unang apo. Hindi nakikialam si Rashid sa anumang desisyon para sa bangkay ng anak nito. Ipinabahala nitong lahat sa mga magulang at sa dalawang pinsan ng lahat ng bagay na may kinalaman kay Junie. Hindi pa rin ito matanggap na patay na ang anak. Palagi namang walang ganang kumain si Malena. Pinabagabag siya ng kanyang konsensya. Lalo pa nga at malimit niyang makita na tutulala ang amo. Sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang alaga. Pagkalipas ng 4 na araw ay ipinilibing na ni Cynthia at Ronald ang labi ng apo. Hindi niya nakayanang tanggapin na tuluyan nang mawala ang batang 2 taon niyang inalagaan at pinalaki. Nasugod niya ng yakap ang kabaong nito nang ihulog na iyon sa hukay. Napataas naman ang kilay ni Divine dahil pakiramdam nito ay umiiksena si Junie, bakit mo iniwan si Yaya? Panangis niya. Walang nag-react sa mga kasama niya sa bahay dahil alam na ngayon na talagang mahal na mahal niya ang kanyang alaga. Nakaramdam din naman ng habag si Rashid sa kanya. Naaalala nitong itinuturing din niyang sariling anak ang anak nila ni Divine. Nang matapos ang libing ay kanya-kanya ng uwian ng mga taong nakiramay sa kanila. Ang lahat ng mga Elizalde ay naroon. Kahit pa ang mga taga-Davao ay dumating din para makiramay sa kanya. Ano ngayon ang plano mo? Tanong ni Aling Saling kay Malena nang makarating sila sa mansion. Umuwi na lang ako sa amin. Sagot niya. Mamaya na kayo magkwentuhan. Tulungan niyo akong maglabas ng mga pampalamig sa salas. Sabi ni Aling Ising sa kanilang dalawa. Kailangan kausapin mo muna si Senyorito bago ka umalis. Muling wika nito habang nag-aayos sila ng mga merienda para sa mga Elizalde. Lalakasan ko na ang aking loob para makapagpaalam ako sa kanya. Nasa may garden naman si Rashid ng mga sandaling iyon. Pilit niyang pinaglalabanan ng kalungkutang bumabalot sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya na may tao sa kanyang likuran. Si Malena ang nakita niyang lumingon siya. Ano ang kailangan mo? Tanong niya dito. Sir, gusto kong humingi ng tawad sa mga nangyari. Hindi ko rin gustong mawala si Junie. Ngunit nangyari ng aksidenteng iyon. Sagot nito. Ang akala mo ba ay ganun lang kadali ang lahat? Alam niyo na mahal ko rin ang aking alaga. At ayoko rin na may masamang mangyari sa kanya. Pero nangyari na. Wala na ang aking anak dahil sa kapabayaan mo. Sir, kung alam niyo lang na naghihirap din ang aking kalooban dahil sa pagkawala niya. Umiiyak na sabi nito. Kahit na lumuhod ka pa sa harap ko ay hindi mo na maibabalik ang buhay ni Junie. Patawarin niyo na ako. At kung makakaligaya sa inyo, ay magpapaalam na ako. Uuwi na lang ako sa amin dahil wala naman akong aalagaan. Hindi kita mapapatawad hanggang hindi mo napapalitan ang aking anak. At hindi ka rin makakaalis dito. Matigas na sabi niya. Anong ibig niyong sabihin? Gimbal na tanong niya. Magbuhat ngayon ay ako ang pagsisilbahan mo. Sisipingan kita anumang oras na gustuhin ko. Kapag nagdalang tao ka na at nakapanak, ay maaari ka nang umalis.
Hindi yata makatarungan ang gagawin ninyo iyan sa akin. Hindi niyo ba naisip na masisira ng aking kinabukasan sa oras na maganap ang kagustuhan ninyo? Galit na wika nito. Sinira mo rin ang buhay ko, Malena. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Junie, pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo siya. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. May magagawa ka pa ba? Nakangising tanong niya dito. Aalis ako ngayon din. Kapag ginawa mo yan, ay susundan kita kahit saan ka magpunta. At hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa iyo. Gusto mo bang madamay ang mga magulang at kapatid mo? Magagawa mo ang bagay na iyan. Oo, desperado na ako mapalitan si Julie, kaya gagawin ko ang lahat para matupad ang aking kagustuhan. Kumuha ang lahat ng paghanga nito sa kanya. Sa isang iglap ay napalitan ang pagkasuklam ng kakaibang damdaming inalagaan nito sa loob ng 2 taon. Nang makaalis ang lahat ng mga kamag-anak ni Rashid na hindi doon nakatira, ay saka nito sinabi sa lahat ng kanilang napagkasundo. Magbuhat ngayon din ako ng pagsisilbihan ni Malena. Doon siya manatili sa guest room na katabi ng aking kwarto. Huwag niyo nang asahan na makakatulong niyo pa siya sa mga gawaing bahay. Pahayag nito sa lahat. Anong klaseng setup ang nangyayari sa inyo? Tanong ni Abuela. Papalitan niya si Junie Lola. Kapag nagsilang na siya ng isang sanggol na lalaki o babae, ay saka lang siya makakaalis dito sa mansion. Sagot nito. Santissima. Napantandang sabi ni na Aling Ising at Aling Saning. Malena, bakit ka pumayag sa ganoong klaseng katusunduan? Alam mo bang masisira ang kinabukasan mo sa gagawin ninyong iyon? Hindi pa rin makapaniwalang wika ni Miriam. Wala na ho akong magagawa kundi sumang-ayon, senyora. Gusto ko rin humalis ang sumbat ng aking konsensya dahil sa nangyari sa aking alaga. Nangingilid ang mga luhang sabi niya. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Umiiling na sabi nito. Anak ang nawala sa akin kaya anak din ang ipapalit niya. Nagtatagis ang mga bagang na wika nito. Bahala na nga kayong dalawa sa kalukuhang iyon. May pagsukong wika ni Miriam bago sila tinalikuran. Ipinalipat ni Rashid sa mga katulong ang lahat ng kanyang mga gamit sa nasabing guest room. Ito na ang magiging kwarto mo magbuhat ngayon. Sabi nito bago siya inakwel. Sarang kamay niyo. Parang biglang nangilag ng wika niya. Magsanay ka na sa ganito. Dahil hindi lang ganito ang mamamagitan sa ating dalawa. Alisin mo rin ang pagtawag sa akin ng sir. Wika nito na hindi pa rin naalis ang kamay na nakakabay sa balikat niya. Pwede bang iwan mo muna ako? Sige, pero babalik ako mamaya. Pero huwag mo nang ilak ang pinto. Anito bago lumabas ng silid na iyon. Nakahinga naman siya nang maluwag na mawala ito sa kanyang paningin. Kinakabahan siya sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata at lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib sa tuwing magkakadikit ang kanilang mga balat. Noon kapag nakikita niya ito ay lihim siyang kinikilig at pinapangarap niya na makulong sa mga bisig nito. Ganoon na rin ang naranasan niya sa mga halik nito sa kanyang mga labi at buong katawan. Ngayon matutupad na ang lahat ng kanyang mga napanaginip ay saka naman siya nakakaramdam ng pangingilag dito. Hindi niya maintindihan ng kanyang sarili dahil sa damdaming lumulukob sa kanya ngayon. Nagtungo naman ito sa sarili nitong kwarto. Niiisip din ito kung tama bang naging pasya nito. Noon ay nakaramdam na ito ng paghanga at kakaibang damdamin kay Malena na hindi nito kayang maipaliwanag. Kung minsan ay nangangarap din ito na maangkin siya na itinuturing nitong natural lang sa isang lalaking katulad nito. Samantala ay inihanda naman ni Malena ang kanyang sarili dahil anumang oras gustuhin ni Rashid ay maaari siya nitong angkinin ayon na rin sa kanilang napagkasunduan. Nag-shower siya at nagpalit ng damit pantulog. Alam niyang maaga pa para sa bagay na iyon, ngunit nararamdaman niya na hindi lilipas ang araw na iyon at isasagawa na nito ang unang hakbang para sa paniningil nito sa kanya. Hindi nga nagkamali ng sapantaha si Malena dahil bago pa lumubog ang araw ay nagbalik na si Rashid sa kwarto nito. Nakita niyang nakalatag ang katawan nito sa kama. Inilak niya ang pintuan para walang makaistorbo sa kanila. Pagkatapos ay tumabi siya dito. Naramdaman nito ang kanyang ginawa dahil bagyang lumundo ang hinihigaan nito. Malena, alas niya sa may punong tenga nito. Napakislot ito nang maramdaman ang kanyang mainit na hininga. Ngunit wala siyang nakikitang pagtutulbuhat dito. Hinalikan niya ang punong tenga nito. Pinagapang niya ang kanyang mga labis sa pisngi at leeg nito. Napapikit naman ito nang maramdaman ang kapangasan niya. Nag-iinit na ang kanyang buong katawan. Kaya isa-isa niyang hinubad ang suot nitong mga saplot. Ganon din ang ginawa niya sa suot nitong manipis na pantulog, pati na ang maliit na saplot nito sa ibabang bahagi ng katawan nito ay walang pangingimi niyang inalis. Humanga siya ng matambad sa kanyang paningin ang kabuuan ng hubad nitong katawan. Lumagan siya sa ibabaw nito at tinangkin niya ang mapupula nitong mga labi. Naramdaman niyang wala itong kanasan sa pakikipaghalikan, kaya sinimula niyang tujuin ang labi nito at pilit niyang ipinadama ang init na kanyang nararamdaman. Hindi pa rin ito makapaniwala sa nangyayaring yun sa kanilang dalawa. Ngunit damang-dama nito ang init na nagbubuhat sa kanyang katawan. Natanga ito sa bagong karanasang iyon kaya nagawa niya ang lahat dito.
Kusang tumugon ang katawan nito sa init na ipinadadama niya. Ibang-iba ang kaligayahang kanyang naramdaman sa kandungan nito, lalo pa nga at nalaman niyang siyang unang lalaki sa buhay nito. Hindi niya maiwasan na mapadaing ng marketing siya sa kasukdulan ng kanilang pagmingin. Malena, Malena, tawag niya sa pangalan nito. Samantala parang mababalo naman ang pakiramdam ni Malena. Ngayon lang niya ito naranasan ng ganung uri ng kaligayahan. Impit din itong napatili dahil sa bagong karanasang iyon. Sakalang ito natauhan ng matapos ang mainit na sandaling kanilang pinagsaluhan. Napayak ito sa kaalamang wala na ang karangalang tanging pagkakalaon nito sa lalaking makakaisang dibdib nito. Narinig niya ang impit na paghigbi nito nang matapos ang kaiga-igayang sandali sa kanilang dalawa. Gusto naman niyang tanungin ang dahilan ng pag-iyak nito, ay pinigil na rin niya ang kanyang sarili. Nais niyang manatili sa isipan nito na gayet pa rin siya hanggang ngayon para hindi ito magpamilit na umalis. Hindi nito napigilan ang pag-iyak nang maramdaman nito ang kanyang pag-alis. Pakiramdam nito ay tinarakan ng punyal ang dibdib dahil sa kanyang ginawa. Nasanay na si Malena sa kanyang tungkulin kay Rashid. Mahigit isang buwan ng gano'n ang takbo ng kanilang relasyon. Nagsisilbi siya dito bilang taga-aliw, tagapagbigay ng kaligayahan sa oras ng kalungkutan nito. Pagkatapos nitong magpakasawa sa kanyang kandungan ay lilipat ito sa kwarto nito at pababayaan siyang matulog na nag-iisa at nangungulila. Kung minsan ay gusto na niya itong takasan, ngunit umaayaw na mapahiwalay dito ang kanyang puso at isipan. Hindi niya na malaya na minahal na pala niya ang dating amo at nangangarap siya na mamahalin din siya nito. Malena, ito ang pera. Bumili ka ng mga pangangailangan mo. Sabi nito sa kanya ng umagang iyon matapos itong magtampisaw sa kaligayahan sa piling niya. Nagpanting ang kanyang tenga dahil lalong bumaba ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Para siyang babaeng bayaran na matapos gamitin, ay bibigyan ng malaking halaga, kabayaran sa kanyang karangalan na dinungisan ito. Talagang napakababa ng pagkakakilala mo sa akin, Rashid. Inis na sagot niya dito. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Babaeng bayaran pa lang tingin mo sa akin. Malena, hindi mo ako naiintindihan. Hindi kita binabayaran sa kaligayahang na idudulot mo sa akin. Gusto ko lang na mabigyan ka rin ng kahit na konting konsiderasyon. Paliwanag nito sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Matigas na tanggi niya dito. Alam kong marami kang mga personal na gamit na dapat bilhin. Iiwan ko na lang ito dito para kung magbago ang isip mo, ay magpasama ka kahit kay Aling Saling sa pagsa-shopping. Ano ito bago ipinatong sa kanyang tokador ang iniaabot kanina. Umalis na rin agad ito para pumasok sa trabaho nito. Nanatili siyang walang kibo at nag-iisip. Hindi niya matiyak kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Nararamdaman niyang lumalalim ang pagmamahal niya dito. Ngunit natatakot siya dahil alam niyang walang katugon ang kanyang nararamdamang pag-ibig dito. Paano kung magsawa na ito sa kanya? Paano kung makakita ito ng ibang babaeng mamahalin? Ano na ang kanyang magiging silbi sa buhay nito? Paano na siya kapag nangyari ang kinatatakutan niyang iyon? Sa music room pala nagpunta si Rashid. Magulo din ang kanyang isipan. Naninibago siya sa kanyang nararamdaman para kay Malena. Unti-unting nahuhulog ang kanyang damdamin dito. Hindi lang niya maamin, pero palagi siyang nananabig sa alindog nito. Kung maaari nga lang sana ay magsama sila sa iisang silid dahil nais niya itong mayakap sa buong magdamag. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya pumayag na umalis ito sa kanilang mansyon. Ayaw niyang mawala ito sa kanyang paningin. Naduwag lang siyang aminin dito ang tunay niyang nararamdaman. Kaya gagawin niya ang lahat para manatili ito sa kanyang piling. Sukdulang gamitin pa niya ang pananakot dito. May gumugula ba sa isipan mo? Tanong ng kanyang lula Miriam na hindi niya na malayang nakapasok na pala sa silid na iyon. Wala ho, Lola. Pagkakailan niya. Tungkol ba kay Malena ang iniisip mo? Hindi ho. Bakit ko naman iisipin ang babaeng iyon? Ho. Ako nga ay huwag mo nang paglakuan. Nakikita ko sa mga kilos mo na may pagtingin ka sa kanya. Hindi mo lang siguro maamin ang tahasan dahil nahihiya ka. Pangulit pa nito sa kanya habang inaalalayan nitong maupo sa sopa. Lola, nagkakamali kayo ng akala. Anak lang ang habol ko sa kanya. Giit niya. Ikaw ang bahala kung ayaw mong aminin sa akin ang katotohanan dahil wala naman ho talaga kung aaminin. Samantala nasa mga kamay na ni Kiriko ang diary ni Henry. Kasalukuyan siyang nakasakay sa isang air-conditioned bus patungong Maynila. Habang naglalakbay siya ay sinimula niyang basahin ang nasabing diary. Marami na siyang natuklasang lihim tungkol sa ina niyang si Sally. Halos nangangalahati na siya. Nang makarating sa terminal sa Maynila ang bus na sinasakyan niya, isinilid niya ang diary sa backpack niya at pagkatapos ay sinakbit ang bag sa balikat. Nagtungo siya sa parking lot ng bus terminal kung saan nakapark ang kotse niya. Pinubuksan niya ang pinto ng sasakyan ng buhat sa likuran niya ay may isang teenager na lalaki ang humablot sa backpack niya iyon.
Pagamat na bigla ay hindi nasiraan ang loob si Nico. Hinabol niya ang snatcher pero hindi na niyon naabutan. Nalulungo siyang nagbalik sa kotse. Matagal siyang nagpaikot-ikot sa lugar na iyon. Nagbabaka sakaling makita niya ng agaw ng bakpak. Ngunit nabigo lamang siya. Minabuti niyang magtungo sa kulungan para sabihin sa ina niya ang nangyari sa diary. Alam mo, Nico, masyado kang estupido. Galit na sabi ni Sally dito. Hindi ko kagustuhan ang nangyari. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para mapunta sa atin ang diary na yun. Pasinghal na sabi niya sa ina. Hawak mo na ang diary. Hinayaan mo pang mawala sa kamay mo. Hindi ka ba? Kagaguhan ang tawag doon. Dagdag pang pang-insulto nito sa kanya. Pwede ba, mama? Tigilan ninyo ang katatalak. Papuntahin mo rito ang ating mga bagong abogado. Gusto ko silang makausap. Utos nito sa kanya. Sa bigat ng kasong ipinataw sa inyo, malabo na kayong makalabas dito. Marahil ang Diyos na nga may kagustuhan nito para matigil ng inyong kasaman. Anak lang kita, Nico. Hindi ka magiging tao kung di dahil sa akin, kaya sundin mo ang iniuutos ko sa iyo. Bubulong-bulong na umalis siya sa harapan ng ina, pero hindi siya nangako na susundin ang lahat ng mga iniuutos nito. Ayaw nilang niyang humaba pang usapan dahil alam niya hindi naman patatalo ang ina niya at katwiran nilang pag-uusapan. Sanay ito na ang lahat ng mga gustuhan ay nakukuha, kaya tumanda ito nang walang nalalaman tungkol sa salitang pagmamahal. Mabuti na lang at sa ama siya nagmana, kahit na papano ay may kabutihan pang nalalabi sa puso niya. Naisip niyang pabayaan na lang. Ang ina na mahatulan si Sally dahil nalalaman niya na talagang maraming pagkakasalang nagawa nito sa pamilya ng tiyuhin. Hindi na lang siya sisipot sa lugar na yun para hindi na siya maobligang tulungan ng ina at kapatid. Ang mga oras na mga iyon ay may mahalagang taong kausap si Paolo na nakatutulong sa kanilang mag-ina. Sir Paolo, ako na lang ho ang natitirang matapat sa mga tauhan ninyo at may magandang balita ho ako. Wika nito. Siguraduhin mong magandang balita ang dala mo ngayon, Willie. Dahil desperado na talaga akong makalabas dito. Makakalabas kayo dito. May kakilala ang girlfriend kong mataas na opisyal dito. Pero mangyayari lang yun sa tamang halaga, sir. Nakangising sabi ni Willie. Sabihin mo kung magkano at babayaran kita. 2 milyong piso ang hinihingi ng opisyal na sinasabi ko sa inyo. Okay, Cole. Paano naman ang gagawin niya para mailabas kami dito ng aking mama? Ang tanong ay paano niyo mabibigay ang halagang yun sa kanya? Sa oras na makalabas kami dito, ay ibibigay ko agad ang perang hinihingi niyang kapalit ng paglaya namin dito. Hawak ko ang ATM card ko at anumang oras na gusto niyo maglabas ng pera ay magagawa ko. Good. Makinig kayong mabuti sa akin. Bukas ng gabi ay magkakaroon rin ng riot at sasamantalahin natin ang gulong iyon. Ilalabas kayo ng mga pulis at palalbasin lang napatay kayong mag-ina sa riot na yun. Presto, wala na kayong iintindihin kundi ang magtago. Walang dapat makaalam ng plano natin ito dahil baka mabulilyaso pa ang inyong paglabas. Anito, matapos planuhin mabuti ang kanilang gagawin ay umalis na rin agad si Willie. Si Sally naman ang kailangan itong makakausap para malaman ito ang gagawin kinabukasan ng gabi. Pumutok na lang ang balita na nagkaroon ng malaking riot sa loob ng kulungan kanapipitan ng mag-inang Sally at Paolo. At sangayon sa balita ay napatay ang mga ito sa gulong nangyari. Nagsisisi naman si Nico dahil sa ginawa nitong pambabaliwala sa ina at kapatid. Nagpamisa si Miriam patungkol sa katahimikan ng kaluluwa ng hipag at pamangking si Paolo. Ipinababahala nito sa Diyos ang lahat ng mga kasalanang nagawa nito sa kanilang pamilya. Nang matapos ang misa ay nagkaroon sila ng kaunting salo-salo. Tumating ang ilan sa mga anak nito at apo. Siguro naman ay matatahimik na ang ating pamilya. Ani Patrick sa inahabang sabay-sabay silang kumakain. Duda pa rin ako sa kamatayan ni Tita Sally at Paolo. Wika naman ni Shirley. Bakit naman ate? Tanong ni Cynthia. Dahil hindi nakita ang kanilang mga bangkay, maniniwala lang ako kapag nakita na ng dalawang mata ko na nasa loob sila ng kanilang mga kabaong. Sagot nito. Habang abala ang lahat sa pag-uusap ng tungkol kina Sally at Paolo, ay lihim naman nagpapakiramdaman sina Rashid at Malena nang biglang mabaling sa kanila ang usapan ng mga ito. Rashid, wala ka bang balak na pakasalan itong si Malena? Prangkang tanong ng kanyang ina. Bakit nyo naman na itanong ang tungkol dyan? Pinagpapawisang tanong din niya sa ina. Tahimik lang na nakikinig si Malena sa kanyang isasagot. Hindi na ito umaasa dahil alam naman ito kung saan nakalugar ang buhay niya. Dahil sinabi sa akin ng lola ang inyong sitwasyon ngayon. Di alam na rin ninyo kung bakit. At hindi na ninyo dapat itanong ang bagay na yan dahil alam na ninyo ang aking kasagutan. Rashid, iho, alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi nakatiis na tanong ng kanyang ama. Papaalam naman ninyo kung gaano kahalaga sa akin si Junie. At alam rin ninyo na labis ako nangungulila sa aking anak. Kaya si Malena ang pinarurusahan mo, ganun ba? Excuse me ho, maiiwan ko na muna kayo. Paalam ni Malena sa lahat bago nagmamadaling umalis. Umiiyak itong nagtungo sa silid ng alaga at doon ito ibinuhos. Ang bigat na nararamdaman ito.
Nasasaktan ito sa mga katagang narinig buhat sa kanyang bibig. Alam na ito na hindi niya madiretsa ang sagot sa kanyang mga magulang, kaya ipinasya nitong umalis para makapag-usap sila ng maayos. Nawala na ng ganang kumain ng lahat kaya minabuti ng mga ito na sa salas na lang ipagpatuloy ang pag-uusap ng tungkol sa kanilang dalawa ni Malena. Rashid, tigilan mo na ang mga kahibangan mong yan, anang kanyang ama. Papa, hindi ho kahibangan ang ginagawa ko. Gusto ko lang magkaroon ng kapalit ang anak ko. Kapag yung nangyari ay malaya na si Malena. Maaari na siyang umalis at hindi ko na si pipigilan pa. Paliwanag ni Rito. Sa akala mo ba ganun lang kadali ang lahat? Anak din niya ang batang sinasabi mo magiging kapalit ni Johnny at hindi ganun kadali para sa isang ina ang iwan ng kanyang anak. Kagaya rin siya ni Divine. Iyo hindi lahat ng mga babae kagaya ni Divine, ani Miriam. Magpapahinga na muna kami at maiwan na namin kayo. Nakakahiya naman kung makikialam pa kami sa usapang iyan. Si Shirley ang nagsalita para sa kanilang apat. Sige, sagot ng kanyang lola Miriam. Naiiling niya nagtungo sa kanilang mga ginagamit na silid, sina Shirley, Jeric, Patrick at Elisa. Ayaw ng mga ito na makailam sa kanila dahil alam ng mga ito na usaping pampamilya yun. Pag-isipan mong mabuti ang lahat, Rashid. Alam mo nang hintayin na pareho pa kayong masaktan. Muling sabi ng kanyang ina. Lalaki din ako anak at nararamdaman ko rin ang kagaya ng nararamdaman mo yun. Sabihin mo na sa kanya ang lahat para lumigana yan kayong dalawa. Payo nito. Nagtataka si Rashid nang hindi niya nakita si Malena sa kwarto nito. Kinabahan siya dahil baka tinakasan na siya nito. Mabilis siyang nagpunta sa kanyang sariling kwarto. Sa pagkakalang daw nito nagtuloy, ngunit nabigo lang siya. Hindi naman siya makahingi ng tulong sa mga kasambahay nila upang hanapin ito. Dahil baka kung ano pa ang isipin ng mga ito sa kanya. Ipinasya niyang pumunta sa garden at magbakasakaling daw nito matagpuan. Nalibot na niya ang kabuuan ng garden pero hindi pa rin niya makita ang kanyang hinahanap. Dahil sa tindi ng nararamdaman niyang tensyon ay minabuti niyang uminom ng alak. Gusto niyang kalimutan ang mga nangyayari ngayon. Sinagilahan siya ng matinding kalungkutan sa pag-aakalang iniwan na rin siya nito. Matapos uminom ng 4 na shot na brandy, ay nanlulumo na siyang nagtungo sa kanyang silid. Nasa tapat na siya ng kanyang pintuan nang magbago ang kanyang isip. Sa halip na pumasok ay mas pinili niyang mapunta sa kwarto ni Junie. Matagal na rin siyang hindi nagtutungo doon dahil ayaw niyang maalala ang pagkamatay nito. Pilit niyang nilalagay sa kanyang isip na buhay pa rin ito at natutulog lang sa kwartong iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Madilim ang buong paligid at tahimik na tahimik. Binuksan niya ang mga ilaw ng ganap na siyang makapasok sa loob. Umulaga sa kanyang palinang natutulog na si Malena. Yakap nito ang malaking larawan ng kanyang anak at may bakas pa ng mga luha ang mga pisngi nito. Hindi na nito iginising. Iginalang niyang nadarama ito ng mga sandaling iyon. Nanibago si Malena kay Rashid ng mga sumunod na araw. Madalang na itong magpunta sa kanyang silid. Madalang na rin sa kanilang pagniniig. Nakadama siya ng kalungkutan sa pag-akalang nag-umpisa na itong magsawa sa kanya. Napapansin kong nagiging malungkutin kayata nitong mga huling araw ha, Malena? Tanong ni Miriam sa kanya. Nahihirapan ho kasi ako sa sitwasyon namin ng apo niyo. Sagot niya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang nararamdaman mong iyan? Naghihintay lang ho ako ng tamang pagkakataon. Kailan naman iyon? Pagkatapos na ho siguro ng kanyang birthday celebration. Ano ba ang plano mo? Hihingin ko na ho kay Rashid ang aking kalayaan. Yan ba talaga ang gusto mo? Iyon ho ang tama. Alam mo, hindi ko kayo maintindihang dalawa. Alam ko naman pareho kayong may pagtingin sa bawat isa. Bakit pinahihirapan ninyo ang inyong mga sarili? Senyora, nagkakamali ko kayo ng akala. Wala akong pagtingin sa akin ng apo niyo. Paghihiganti lang ang kanyang nararamdaman para sa akin. Ikaw ang bahala kung yun ang gusto mong paniwalaan. Ayoko lang kung umasa sa wala. Huwag mo na nga akong tatawagin, senyora. Lola na lang. Nakangiting sabi nito. Baka humagalit si Rashid kapag narinig niya akong tumatawag sa inyo ng lola. Akong bahala sa kanya. Kayo ho ang bahala, lola. Ayan, mas masarap pakinggan. Marami pa silang napag-usapan at lumipas ang mga sandali na hindi niya namamalayan. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Rashid. Muling nagliwanag ang buong mansyon at sa pagkakataong iyon ay kasayahan naman ang dahilan. 6 na buwan na ang nakakalipas magbuhat ng mawala si Johnny. Ayaw pa nga sana niya na magkaroon ng handaan dahil hindi pa tapos ang pagluluksa niya sa kanyang anak. Subalit naging mapilit ang kanyang mga magulang, kapatid at abuela. Ang mga ito ang nangasiwa sa handaang iyon. Ang hindi nila may talagang ginusto ng kanyang lola na magkaroon ng party para magkaroon sila ng pagkakataon ni Malena na makapag-isip. Ipinagpatahi ni Miriam si Malena ng isang maganda at mamahaling gown.
Baklas ang nasabing gown kaya labas ang makinis at morena nitong likod. May slit din iyon na magkabilang gilid ng hita nito kaya lumiliwaw ang litaw ang mahubog at kaakit-akit itong binti kapag ito ay humahakbang. Pinayusan din ito sa isang kilalang beautician ng dalaga. Para mas lalo itong maging kaakit-akit at kapanapanabig sa kanya, inimbitahan din ito si Divine para lumabas ang tunay nilang damdamin sa isa't isa. Halos tumigil ang tibok ng kanyang puso nung makita niya itong bumababa buhat sa ikalawang palapag ng mansyon. Hindi siya makapaniwala sa naging itsura nito ngayon. Lumapit ito sa kanya. Happy birthday! Batiin ito sabay halik ito sa kanyang kanang pisngi. Thanks, you look great. Totoo sa kanyang loob. Napuri niya dito. Thank you. Tanging nasabi nito. Halika sasamahan kitang kumuha ng pagkain. Yakag niya dito bago niya ito nilayan patungo sa buffet table. Ang hindi nila alam ay lihim na nagkakatingin na sina Miriam, Cynthia at Romina. Ang mga ito ang nag-isip ng paraan upang lubusan silang magkalapit at ang matauhan silang pareho. Kinikilig naman si Malena habang ipinaglalagay pa niya ito ng pagkain sa pinggan nito. Pagkatapos nilang kumuha ng pagkain ay dinala niya ito sa isang pandalawang mesa. Kumain ka na habang mainit pang mga ulam. Hindi na masarap ang ngayon kapag lumamig na. Wika niya na may simpatikong ngiti sa kanyang mga labi. Kumain ka na rin, anito. Tumawag siya ng isang katulong para hatiran sila ng maiinom at pagkaway sumubo na rin siya. Very sweet silang tingnan dahil paminsan-minsan ay sinusubuan pa na ito ng pagkain. Gusto niyang punuan ng mga pagkukulang din niya dito ng mga nakaraang araw. Naging busy kasi siya sa kanyang trabaho kaya palagi siyang pagod at nawala na siya ng panahon dito. Katatapos pa lang nilang kumain ang lapitan sila ng kapatid niyang panganay na si Romina kasama ang isang kaibigan nitong lalaki. Rashid, happy birthday. Bati nito sa kanya. Thanks ate. Happy birthday, Brad. Bati din sa kanya ng kaibigan nitong si Ariel. Thank you. Pilit ang ngiting sagot niya. Siya nga pala. My friend's dying to meet Malena. I hope you don't mind. Nakangiting sabi nito. Of course not. Sagot niya. Ariel met Malena. She's a good friend of my brother. Malena. Meet my good friend, Ariel San Sebastian. Pakilala nito sa dalawa. Hi, it's my pleasure to meet you, Malena. Nakangiting wika nito sabay lahad ng kanang kamay. Hello, bantulot na bati nito sa kaibigan ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay nasira ang kanyang gabi ng halikan. Ni Ariel ang kamay nito. Ayaw na ayaw pa naman niya na may ibang lalaking hahalik kahit sa ang parte ng katawan nito. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkaasar nang bigla na lang dumating si Ballard. Divine, happy birthday darling. Wika nito pagkatapos ay bigla na lang siya nitong hinalikan sa kanyang mga labi. Parang ay tinulos naman si Malena sa pagkakatayo dahil sa nakitang paghalik ni Divine sa kanya na hindi naman niya tinutulan dahil na rin sa kanyang pagkabigla sa ginawa nito. Excuse me, paalam nito. Bago ito nagmamadali nagtungo sa may swimming pool. Malena, wait. Habol niya dito dahil alam niya na parang binastos na nila ito. Rashid, huwag mong sabihin iiwan mo ako dito ng dahil lang sa babaeng iyon. Nandidilat na wika ni Divine. Divine, huwag kang umasta ng ganyan. Matagal na tayong tapos at wala ka ng pakialam sa akin. Mahina ang mading sabi nito. Lihim namang natutuwa si Romina sa mga nangyayari. Tagumpay ang kanilang plano. Hindi na nagawang pigilin ni Divine ang dating kasintahan. Rashid, halika iyo. Dumating si Mayor Francisco. Gusto ka niyang batiin. Singit naman ni Cynthia. Wala na siyang nagawa kundi ang harapin na muna ang bagong dating niyang bisita. Nakakita ng panibagong pagkakataon si Romina. Sinenyasan niya si Ariel para sundan si Malena. Narito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Maginoong sabi ni Ariel sa kanya. Bakit naman mo naman ako hahanapin? Kung namang tanong niya habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, huwag mo nang itago sa akin ang pag-iyak ko. Alam kong nasaktan ka. Nagpunta ka ba dito para inisin ako? Hindi. Sinundan kita para hiyain kang magsayaw. Magalang na sabit. Sabi nito. Pinaunlakan niya ito dahil wala siyang nakikitang mali siya sa mga kilis nito. Sa isang banda ay gusto rin niyang libangin ang kanyang sarili. Ayaw niyang maramdaman ang sakit ng kanyang pagkabigo. Pumagitna sila sa bulwagang pinagdarausan ng kasayahan. Napatingin sa kanila ang lahat sapagkat sila ang kauna-unahang pareha na nagsayaw. Gustong sumabog ng dibdib ni Rashid dahil sa labis na panibughong naramdaman ito. Kitang-kita nito ang mga kamay ni Ariel na nakahawak sa halos subad na niyang likod. Hindi rin nakaligtas sa mga mata nito ang kanilang pag-uusap habang umiindak sila sa isang malamis na tugtugin. Alam mo, hindi bagay sa iyong malungkot. Masigit kang maganda kapag nakangiti ka. Sabi sa kanya ito habang patuloy sila sa pagsasayaw. Huwag mo na akong bulahin pa, Ariel. Alam kong wala akong panawas, mga malilenyang kagaya ni Divine. Nagsiselos ka kay Divine, hindi ba? Wala naman akong karapatang magselos sa kanya.
Biglang nalungkot na sagot niya. Kung talagang mahal mo si Rashid, ipaglaban mo ang pag-ibig mo sa kanya. Paano ko ipaglalaban ng damdaming alam ko namang walang katugon? I think Rashid is falling in love with you. Nagkakamali ka. Malena, i-delete mo mabuti ang iyong mga mata at talasan mong mabuti ang iyong pakiramdam. Malalaman mong tama ang sinasabi ko. Wika nito. Hindi na mapalagay si Rashid para itong bata na inagawa ng paborito nitong laruan. Nang maubos ang pagtitimpi nito, ay lakas loob itong lumapit sa kanilang dalawa. Pwede ba nga ako naman ang makapagsayaw sa kanya? Tiimbagan na tanong Rashid kay Ariel. Sure pare, sagot nito bago ito ibinigay sa kanya ang kamay ni Malena. Ano ba ang gusto mong palabasin? Galit na tanong niya dito nang makalayo na sa kanila si Ariel. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tanong din ito. Huwag ka nang magkunwari, Malena. Type mo ba si Ariel? Hindi kita maintindihan. Buong higpit niya itong niyakap. Ito ba ang gusto mo? Bitawan mo ako, Rashid. Pakiusap nito sa kanya. Hindi kita bibitawan, hindi mo sinasagot ang tanong ko. Rashid, please. Nahihirapan ako. Muling samon ito. Ngunit dinaig na siya ng kanyang galit at paninibugho. Lalo pa niya hinigpitan ang pagkakayakap dito. Inakala niya na naghahanap ito ng kalinga sa bisig ng ibang lalaki dahil nagkaroon siya ng pagkukulang dito ng mga nakaraan. Sumama naman ang pakiramdam nito. Hindi niya alam na nakakaramdam na ito ng panghihina at pagkahilo hanggang sa unti-unti itong nawala ng malay tao. Natauhan si Rashid nang lumungay-ngay sa kanyang mga bisig ang walang malay na katawan ni Malena. Nagkagulo naman ang mga tao nang makita ang nangyari kay Malena. Pinayapa ni na Cynthia, Miriam, Ronald at Romina ang kanyang mga bisita. Binuhat naman niya ito at mabilis niya itong dinala sa kwarto nito. Nang makarating sila doon ay nagmamadali namang sinuri ni Amanda ang kalagayan nito. Halos hindi siya humihingi habang hindi pa natatapos ang kanyang pinsan sa pagsusuri dito. Don't worry, Rashid. Okay lang si Malena, ani Amanda sa kanya. Okay, paano siya naging okay samantalang nawalan siya ng malay? Buntis siya kaya siya nawala ng malay ta? Sagot nito. Really? Yes. Magiging daddy na uli ako. Sabi niya habang hindi niya alam ang kanyang gagawin. I think you're really in love with her. Napapailing na sabi ito. Paano mo namang nasiguro? Dahil ibang-iba ang mga kilos mo ngayon kaysa nang malaman mo nagdadalang tao sa diban. Akala mo lang yan. Liar, wika nito bago nagmamadaling umalis. Hindi na siya nagbalik sa kanyang birthday party. Mas ginusto niya na bantayan na lang si Manila. Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa kagandahan nito. Inalis niya ang suot nitong sapatos. Dahan-dahan niya ring hinubad ang suot nitong gown. Pinalitan niya ng isang manipis at komportableng damit pantulog ang hinubad niyang kasuotan nito. Sandali niya itong iniwan upang makapagbihis din siya. Tumabi siya dito at pagkatapos ay niyakap niya ito. Gusto niyang madaman ito ang init ng kanyang katawan at siya naman ay ganoon din. Madaling araw na nang magising si Malena. Nakaramdam siya ng kaligayahan ng magising niya sa kanyang tabi ang pinakamamahal niyang si Rashid. Ngunit dagling kumirot ang kanyang dibdib nang maalala niya ang ginawa nito sa kanya kagabi. Napatunayan niya na talagang wala ito, maski na may katiting na pagpapahalaga sa kanya. Sinuktan ito ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng pakikipaghalikan nito kay Divine sa mismong harapan niya. Pagkatapos noon ay ininsulto naman ito ang kanyang pagkababae. Inakala nitong gusto niyang magpayakap kay Ariel, kaya kahit na nahihirapan na siya ay hindi nito inalintana. Natatandaan niyang na pinangapusan siya ng hininga dahil sa mahigpit na pagkakayakap nito sa kanya. At kahit na anong pakiusap niya, hindi na rin si nito pinakinggan. Wala palang halaga dito ano man ang mangyari sa kanya. Talagang isa lang siyang pangkaraniwang gamit para dito. Masakit na masakit ang kanyang dibdib at wala siyang mapaghingahan ng kanyang mga sama ng loob. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya tatagal sa ganong uri ng pamumuhay. Mahirap ang kanyang kalagayan. Mahal na mahal niya ang lalaking wala namang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya. Isinugal niya ang kanyang karangalan at dignidad bilang babae, pero nawalan lang ng saysay ang lahat. Sa ngayon ay wala nang nalalabi sa kanya, at sa isiping ira hindi niya naiwasan ang pag-iyak. Naalimpungatan naman ito dahil sa hinang hikbi na hindi niya napigilan. Don't cry, Malena. Bulong nito sa kanya bago masuyo nitong hinatgan ang kanyang pisngi at leg. Alam na niya kung ano ang gusto nito. Pigit mata na niya pinagkaloob ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang kakaibang pamaraan nito ngayon ang pagpapadama nito sa kanya ng kaligayahan. Higit itong maingat pero naraw ng palinabig dahil sa ilang linggo rin itong hindi lumusong sa kanyang kantungan. Hindi na ito umalis pagkatapos ng mainit na sandaling kanilang pinagsaluhan. Ngunit hindi sapat iyon para malis ang pagdaramdam na namumuo sa kanyang dibdib. Nakatulugan na niya ang pag-iisip
at maliwanag na sa magazine. Wala na ito sa kanyang tabi. At isang maiksing sulat na lang ang kanyang nagistan. Na Lena, makipagkita ka kay Amanda para malaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Take care, Rashid. Nagtaka siya kung bakit kailangan niyang makipagkita kay Amanda gayong wala naman siyang karamdaman. Kahit na nagtatakay na pilitan siyang magpunta kay Amanda sa Elizalde General Hospital. Tuloy ka, Malena. Mabuti at nagpunta ka dito. Sabi ni Amanda sa kanya nang makarating siya sa klinik nito. Nagtataka nga ako kung bakit ako pinapupunta ni Rashid sa iyo. Samantalang wala naman akong sakit. Sagot niya dito. Hindi ba't nawalan ka ng malay tao kagabi? Hindi pa ba sinasabi ng pinsan ko sa iyo ang magandang balita? Wala naman siyang nabanggit. Nagkakailan niya dito. Hindi na ito kailangang malaman na hindi sila nagkausap. Buntis ka, Malena, at gusto lang kitang ma-check up ng maayos kaya sinabi kong pumunta ka dito. May kaligayahang pumuno sa kanyang dibdib nang malaman niya ang kanyang kalagayan. Ngunit napalitan din ng takot ang kaligayahang iyon dahil alam niya na nalalapit na ang kanilang paghihiwalay ni Rashid. Anak lang ang gusto nito sa kanya at sa sandaling makamit na nito iyon ay lalo na siyang mawawala ng silbi dito. Natatanda na yung sinabi nito na maaaring na siyang umalis sa oras na mabigyan na niya ito ng isang anak na kapalit ni Junie. Bakit natigilan ka? Tanong nito sa kanya. Wala, medyo kinabahan lang ako. Talagang ganyan ang mga bagong magiging mami. Excited. Matapos niya itong ma-check up ay binigyan siya nito ng mga reseta na dapat daw niyang bilhin para maging malusog ang baby niya. Pinag-inisipan niyang mabuti kung anong dapat niyang gawin. Ayaw niyang mahipahuwalay kay Rashid. Mahal na mahal niya ito kaya nga nakahanda siyang magtiis ng kahit na anong hirap sa piling nito. Ngunit sa ayaw at sa gusto niya ay hiwalayan siya ito sa sandaling makapanganak na siya. Mag-aapat na buwan na ang kanyang tiyan at may 5 buwan pa siyang nalalabi para makapag-isip ng paraan. Anong sabi ni Amanda iyan? Salubong sa kanya ni Miriam na makabalik siya sa mansion. Buntis ho ako. Mag-aapat na buwan na ho. Siguradong matutuwa si Rashid iyan. Matutuwa nga ho siya dahil malapit nang magkaroon ng kapalit si Junie. Nalalapit na rin ang pagpapalis niya dito sa akin. Nadulas ang bibig na sabi niya. Hindi ka naman siguro paaalisin ni Rashid dito iyan. Yun ho ang kasunduan namin. Papayag ka bang mapahiwalay sa iyong anak? Parang hindi ko ho kaya, Lola. Ipaglaban mo ang karapatan mo sa kanya, iya. Nasa likuran mo ako sa lahat ng oras. Panunulso nito sa kanya. Maraming salamat ho. Sige, magpahinga ka na. Napuyat ka kagabi at alam kong kailangan mo ng wastong pahinga. Ipagigising na lang kita kapag kakain na. Wika nito. Huwag na lang ho, Lola. Ayoko kong kumain ng kanin at ulam. Tanggi niya dito. Bakit ano ang gusto mong kainin? Kesong puti ho at mainit na pandesal. Naglalaway na sagot niya. Sige, ipadadala ko na lang sa kwarto mo mamaya. Magpapabili muna ako. Tinawagan naman ito ang apo sa opisina nang makakit na siya sa ikalawang palapag ng mansion. Lola, bakit ho kayo napatawag? Tanong ni Rashid sa abuela buhat sa kabilang linya. Maghanap ka ng kesong puti at bumili ka ng mainit na pansidisal ngayon din. Utos nito sa kanya. Lola naman tanghaling tapat eh. Kesong puti at pandesal ang gusto niyong kainin. Reklamo niya dito. Hindi ako. Si Malena ang may gustong kumain ng mga pagkain sinabi ko sa iyo. Ayaw nang kumain ng kanin at ulam. Iyon daw ang gusto. Sige ho, maghahanap ako ngayon din. Natatarantang sagot niya. Sasabihin ko na hahanap ka. Nangingiting sabi nito bago ito binaba ang telepono. Mabilis siya nagpaalam sa kanyang secretary. Sinabi niya i-cancel ang lahat ng kanyang mga appointment ngayong hapon. Dahil may importante siyang pupuntahan. Kung saan-saan siya nakarating para maghanap ng kesong puti ngunit wala siyang makita. Sa umaga lang daw may nagtitinda noon. Ang sabi ng kanyang napagtanungan. Hanggang may makapagsabi sa kanya sa Santa Cruz, Laguna ay hindi nawawalan ng kesong puti kahit na anong oras. Kahit na may kalayuan ang Santa Cruz ay napilitan siyang magpunta doon para lang hindi mabigo ang kanyang minamahal. Mag-aalas 4 na. Nang hapon nang makarating siya sa mansion. Bakit ngayon ka lang? Sita agad ng kanyang abuela. Sa Santa Cruz, Laguna pa ho ako nakabili ng kesong puti. Nanlalata at napapagod na sagot niya. Si Malena ho. Nasa kanyang kwarto. Dalhin mo na yan sa kanya at magpasabi ka na lang kung anong gusto niyang inumin. Sabi nito sa kanya. Kahit napapagod ay bibilis pa rin ng kanyang mga hakbang. Gusto niyang makarating agad sa silid nito para makakain na ito. Hay, bati niya dito. Maaga ka yata. May pasalubong ako sa iyo. Nakangiting sabi niya. Hindi ka na sana nag-abala. Hindi ko rin naman makakain ng dala mong iyan. Masama kasi ang pakiramdam ko. Wika nito. Ang daya mo naman. Malayo ang narating ko bago ko pa nabili ang mga ito. Tukoy niya sa kesong puti na nakalagay sa mga dahon ng saging. Ano ba yan? Biglang nagka-interest na tanong nito.
Kesong puti at saka pandesal. Matamlay na sagot niya. Bakit hindi mo sinabi agad? Iyan nga ang hinahanap ng aking bibig. Biglang umaliwalas ang mukhang sabi nito. Nakadama siya ng kaligayahan makita niyang sarap na sarap ito sa pagkain. Ano nga palang gusto mong inumin? Naisipan niyang itanong. Mango juice, sagot nito habang patuloy sa pagkain. Nabusog ka ba? Wow, salamat nga pala. Ano nga palang sabi ni Amanda sa kalagayan ng baby natin? Kumirot na muli ang dibdib niya dahil inakala nitong ang kanilang anak lang ang kanyang inaalala. Maayos naman daw siya. Simula ng araw na yun ay higit pa siyang naging maalalahanin dito. Siya ang bumibili ng mga gusto nitong pagkain at hindi na siya umaalis sa tabi nito kapag nasa mansion siya. Ipinalipat din niya ang mga gamit na sa kanyang sariling kwarto. At palagi na silang magkatabi sa pagtulog. Gusto niyang ipadama dito ang pag-ibig na matagal na niyang kinikimpim sa kanyang dibdib. Hindi man sa salita ay pinahahayag naman niya iyon sa gawa. Iba naman ang iniisip na Malena sa kanyang mga ginagawa. Inakala nitong labis lang siyang nag-aalala sa kalagayan ng sanggol na dinadala nito. Hindi niya malalaman na nagdurusa ang kalooban nito dahil sa hindi nila pagkakaintindihan. Inamin na rin niya sa kanyang lola Miriam ang tunay niyang nararamdaman para dito. Humingi siya ng tulong dito para maidaos ang kanilang kasal sa lalong madaling panahon. Tinawagan ni Miriam si Romina. Gusto nito ang kanyang kapatid na panganay ang mag-asikaso ng kanilang kasal. Siya naman ang may ideyang sorpresahin si Malena. Gusto niyang maging ganap ang kaligayahan nito. Umamin din ang kapatid ko. Tudyo nito sa kanya nang dumating ito buhat sa Maynila. Ate, huwag mong ipaalam agad kay Emma ang mga plano natin. Gusto mo yung kakasal siya nang hindi niya alam? Wika nito. Ganun nga. Hindi ba unfair naman sa kanya ang ganun? Paano natin malalaman ang gusto niya sa isang wedding gown? Kung ang gusto niya ay fresh flowers ang gamiting panggayak sa simbahan, di itanong mo sa kanya. Okay, ako na ang bahala. Sang-ayon ito. Inayos agad niya ang mga peles ng kanilang kasal, ngunit lingit kay Malena. Ang lahat. Si Romina naman ang nag-asikaso ng mga damit ng abay at ganoon rin ang tungkol sa wedding gown nito. Hindi nito naiwasan ang magtanong ng ilang mahalagang bagay dahil kasal nilang pinag-uusapan. Malena, ano ba ang magandang motive sa kasal? Patay mali siyang tanong ni Romina sa kanya. Para sa akin ay mint green, sagot niya dito. Ang bulaklak na igagayak sa simbahan. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang gusto mo? Fresh flower, syempre. Teka, sino ba ay kakasal? Si Rashid. Tila baliwalang sagot nito. Kailan ang kasal niya? At sino ang bride? Kinig ang boses na tanong niya. Kuwan, sa kanya mo na lang itanong. Paiwas na tanong niya. Nagmamadali itong umalis dahil baka kung ano pa ang masabi nito. Naiiwan naman siyang natitigilan at nag-iisip. Hindi niya alam na ikakasal na pala si Rashid. Napayak siya sa kanyang nalaman. Talagang napakatanga ng tingin ito sa kanya. Pakakasal ito sa ibang babae habang dinadala naman niya ng kanyang sinapupunan ang magiging anak nito. Kaya pala sobrang pagpapakita nito ng pag-aalala sa kanya dahil ayaw nitong malaman niya ang mga binabalak nito. Nakaramdam niya hindi na niya kayang makisama pa dito. Ngunit kailangan muna niyang mapatunayan talagang pakakasal na nga ito. Bago siya gumawa ng hakbang para sa kanyang kinabukasan, pinuntahan niya ang lola nito para kausapin. Alam niya na hindi ito magsisinungaling sa kanya. Lola, pwede ko ho ba kayong makausap? Pasintabi niya dito nang makarating siya sa kwarto nito. Halika iha, dito na tayo mag-usap. Anyaya nito sa kanya. Naupo siya sa gilid ng kama nito para hindi siya mahirapang makipag-usap dito. Totoo ho bang ikakasal na si Rashid? Pigil ang pag-iyak na tanong niya dito. Kuwan, ano ba ang sabi niya sa no? Tanong din ito sa kanya. Wala ho siyang sinasabi sa akin. Nakita niya na alumpihit ito at hindi mapalagay. Hindi rin ito malaman kung paano siya ito sasagutin. Kung wala siyang sinasabi sa iyo, paano mo nalamang ikakasal siya? Nadulas lang ho ang dila ni Romina, ngunit hindi niya sinabi sa akin ang buong detalye. Ikakasal nga si Rashid, ngunit binili na niya kami na huwag sasabihin sa iyo ang tungkol dito. Hindi ko sasabihin sa kanya na sinabi niyo. Pupunta na ho ako sa kwarto namin. Medyo sumama lang ho ang aking pakiramdam. Sige, magpahinga ka na lang dito. Nagmamadali siya sa pag-alis sa silid nito. Ayaw niyang makita nito ang sakit at hirap na nararamdaman niya. Magulo ang kanyang isipan dahil kumpirmado na niya ikakasal nga ito. Umiyak siya nang umiyak nang makarating siya sa kanilang kwarto. Sa kaguluhan ng kanyang isip ay naisipan niyang umalis. Nagpalit lang siya ng damit na panlakad. Hindi siya nagdala ng kahit na ano para hindi mahalatang tatakasan niya ito. Tanging ang kanyang ATM card at ang kaunting halaga na naipon niya buhat sa mga ibinibigay nito sa kanyang dala. Sumakay siya ng bus patungong Maynila kahit hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta.
Pagdating ni Malena sa Maynila ay bumili ito ng ilang piraso ng mga damit at underwear. Nag-isip itong mabuti kung saan ba talaga ito pupunta hanggang sa maalala nito ang tiya at tikya nito na nakatira sa isang isla sa lalawigan ng Samar. Naipasya nitong doon magpunta sapagkat baka sundan niya ito sa kanila. Bumili ito ng konting pasalubong para sa mga ito at pagkatapos ay sumakay ng barko. Agaw ang dilim at liwanag nang makarating si Rashid sa mansyon. Pinilit niyang matapos ang lahat ng mga kailangan nilang mga papeles, pati ang paring magkakasal ay nakausap na rin niya. 2 linggo na lang ang nalalabi sa kasal na nila. Nag-iisip na siya kung paano niya sasabihin dito ang lahat. Nagtuloy agad siya sa kanilang kwarto dahil bumili siya ng mga vitamins para sa kanyang mag-ina. Nagtaka siya dahil hindi niya ito nabutan kaya minabutan niyang magtanong sa kanilang mga katulong. Aling ising si Malena ho. Tanong niya dito. Umalis kasi na. Si Saning ang kausap. Sagot nito. Nasaan ho si Aling Saning? Nasa garden at nagdidilig ng mga orchids. Nagmamadali siyang nagpunta sa garden para kausapin ito. Bigla siyang kinabahan at hindi niya malaman kung bakit. Aling Saning sinabi ho ba ni Malena kung saan siya pupunta? Tanong niya dito nang makarating siya sa garden. Wala namang sinabi. Basta may pupuntahan lang daw siya. Pero gabi na. Bakit kaya wala pa siya? Baka pauwi na ho iyon. Hintayin niyo na lang sa salas. Anito sa amo. Wala siyang nagawa kundi ang muling pumasok sa loob ng mansyon. Hindi siya mapalagay habang hinihintay nga ito. Sa ganong ayos siya ay nabutan ng kanyang abuela. Kakain na tayo ng hapunan, iho. Yakag sa kanya ito. Lola, hindi niyo ho ba alam kung saan nagpunta si Malena? Bakit wala ba siya sa kwarto niyo? Hindi ko na ho siya dinatnan. Nag-aalala na nga ho ako sa kanya. Kumain na muna tayo, iho. Baka may binili lang siya sa bayan. Wika nito. Napilitan siyang sumunod dito pero balisa pa rin siya at halos hindi makakain. Hindi kaya naglaya si Malena sa pantahan ng kanyang abuela. Ano naman ho ang dahilan at maglalaya siya? Tanong ni Romina. Sa pagitan ng pagkain nito, baka ay nakala na yung pakakasal ang kapatid mo sa ibang babae. Sagot ni Lola Miriam. Bakit ho? Nalaman na ba niyang tungkol sa kasal? Kabadong tanong niya dito. Kanina ay nagtanong siya sa akin kung totoong ikakasal ka na nga. Sinagot ko lang ang totoo na ikakasal ka nga at binilinan mo kami na huwag sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Itinanong din niya sa akin kung kanino ka pakakasal. Ang sabi ko sa iyo na lang itanong, ani Romina. Oh my God, sapo ang ulong sabi niya. Saan mo ngayon hahanapin si Malena? Wala sa loob na naitanong ng kanyang kapatid. Kapag hindi siya dumating ngayong gabi ay sigurado na talagang lumaya siya. Susundan ko siya sa kanilang probinsya. Bukas na bukas din. Hihiramin ko uli ang helicopter niya, Tito Anthony. Parang sasabog ang dibdib na sabi niya. Kasalanan mo rin naman ang nangyaring ito. Bakit kasi hindi mo pa sinabi sa kanyang tungkol sa inyong kasal? Sermon ng kanyang ate. Gusto kong masurpresa siya at saka nahihiya akong mag-propose. Namumula ang mga pising na sagot niya. Ayan, lumabas din ang katotohanan. Natorpe ka. Tukso nito. Tumaan ang mga oras ngunit walang Malena na dumating. Tinawagan ni Rashid ang kanyang Tito Anthony. Hirinam niya dito ang helicopter ng mga ito. Gusto niyang makarating agad sa probinsya nito para siya na mismo ang magsabi ng tungkol sa kanilang kasal. Alam niya mauunahan pa niya ito dahil mahigit 24 hours ang biyahe kung saan ang barko sakay. Hindi pa lumilipas ang isang gabi, hindi niya ito katabi. Ay nangungulila na agad siya dito. Mungkag ang pakiramdam niya sa kwartong iyon. Hindi na pala niya kayang mabuhay nang wala ito dahil baka tuluyan na siyang masiraan ng ulo. Hindi pa rin natutulog si Malena. Nang mga sandaling iyon, siya rin ang laman ng isipan nito. Nasanay na ito nakatabi siya sa pagtulog at hinahanap din ito ang mga paglalambing niya. Oh Rashid, mahal na mahal kita, ang nasabi nito habang umiiyak. Halos hindi ito nakatulog sa buong magdamag na dumaan. Siya lang ang iniisip nito. Sinasariwa nito ang matatamis na sandaling kanilang pinagsaluhan na sa pakiramdam nito ay hindi na muling mauulit. Maaga pa rin siyang bumangon kahit na wala sa iyang matinong pagtulog. Samantala ay sakay na si Malena sa isang ferryboat na maghahati dito sa Slit. Gulat na gulat ang tiyahin nito dahil sa biglaan nitong pagdating. Malena, bakit hindi ka nagpasabi na darating ka ngayon? Sana'y nasundo kita sa daungan. Masayang sabi ng kanyang tiya Tikya. Biglaan ho kasi ang pagparito ko. Sabi niya bago siya nagmano sa mag-asawa. Maunlad na ang kabuhayan ng iyong mga magulang anang kanyang tiyo Berto. Sabi nga ho nila, bakit hindi ka ba doon ang galing? Muling tanong ng kanyang tiyo. Maano ngang mamaya tayo mag-usisa, Berto? Pakainin muna natin ang pamangkin ko. Wika nito. Bahagya siya nagpasalamat dahil sa sinabi ng tiyahin. Kung siya lang ang masusunod ay ayaw na sana niyang pag-usapan ng dahilan kung bakit siya naroon ngayon. Inihaw na pusit, pinangat na tulingan, halabos na sugpo at inihaw na malalaking tahong ang inihain sa kanya ng mag-asawa.
Nasaan ho si Pikay? Tanong niya sa mga ito habang hinahanap ang kanyang mga mata ang pinsan. Naku, alam mo naman ang pinsan mo iyon. Mahilig manisig ng malalaking isda. Sagot ng kanyang tiyahin. Maiwanan ko muna kayong magtiya. Mangunguha lang ako ng laing alam ko na paborito mo ang gulay na iyon. Paalam ni Mang Berto. Sige ho, tiyong. Mamaya ako nalang ibibigay ang mga pasalubong ko sa inyo. Hindi siya nakakain ng kanin kahit na masarap ang mga ulam na nakahain sa kanya. Pinapak na lang niya ang inihaw na pusit at tahong. Iyon lang gustong tanggapin na kanyang sikmura. Malena, hindi mo man sabihin sa akin. Ay alam kong may malaking problema ka. Hindi na kami magtatanong ng tiyo mo. Pero kung kailangan mo na paghihinga ng iyong sama ng loob, ay natilito lang ako. Anang kanyang tiyahin. Salamat ho, tiyang. Huwag na muna tahanan ninyong ipapaalam sa mga ito niya nandito ako. Hiling niya rito. Ikaw ang bahala. Wika nito. Nakarating na si Rashid sa bahay ni na Malena. Sinalubong siya ni Mang Pilo. Hindi niyo ho ba kasama si Malena? Agad na tanong nito sa kanya. Wala ho ba siya dito? Tanong din niya. Wala ho. Ang mabuti pa ho ay pag-usapan muna natin ang sitwasyon namin ng inyong anak. Sabi niya dito. Ano ho ang ibig niyong sabihin, senyorito? Sabat naman ni Aling Anding. Pwede ho bang huwag na inyo akong tawaging senyorito? Wika niya sa mga ito at pagkatapos ay kinuwento niya ang buong pangyayari. Humingi din siya ng tawa dahil sa mga nangyari sa kanila ng mga nakaraang araw. Kung gano'n ay hindi pala kayo nagkakaintindihan, ani Mang Pilo. Gano'n na nga ho, matamlay na sagot niya sa magiging biyanan. Hindi ho ba alangan ng aming anak sa inyo? Mahirap lang ho kami at hindi pa siya nakatatapos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Muling sabi ni Mang Pilo sa kanya. Mahal na mahal ko ho si Malena at walang halaga sa akin ang katayuan niya sa buhay. Mayaman na ho ang aking pamilya at ako man ay may sarili na ring negosyo. Maaari ko rin ho siyang pag-aralin sa college pagkapanganak niya. Ang problema natin ngayon ay saan natin hahanapin ang batang iyon. Lani, magdala ka nga rito ng merienda. Utos ni Aling Anding sa anak. Napabuntong hininga na lamang siya dahil sa kawalan ng pag-asa. Wala na siyang alam na maaaring puntahan ni Malena maliban sa lugar na iyon. Kumain ka muna, Rashida. Pagkatapos mo ay pupuntahan tayo. Wika ni Mang Pilo sa kanya. Saan ho? Biglang nabuhayan ng loob na tanong niya. Sa kapatid niya sa kabilang isla, doon malimit magpunta si Malena kapag nagtatampo siya sa amin. Si Aling Anding ang sumagot sa kanya. Huwag na ho tayong sumakay sa helicopter. Malalaman agad niya ang ating pagdating. Baka magtago pa iyon. Anito. Nakakain siya ng maraming biko dahil siya sinabi nito sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng gutom sapagkat kagabi pa siya hindi nakakakain ng maayos. Lihim na nasiyahan ang kanyang mga biyanang hilaw. Nakita ng mga ito na talagang seryoso siya sa anak ng mga ito. Matapos na kumain ay nagtungo sila sa sakayan ng ferry boat. 20 minutos daw ang kanilang pagiging biyahe. Inip na inip siya. Napakatagal ng 20 minutong iyon para sa kanya. Sabik na siyang makita ito at mananalangin pa rin siya na sana'y naroon na nga ang babaeng pinakamamahal niya. Huwag kang mag-alala, Rashid. Sigurado akong naroon si Malena. Pukaw ni Mang Pilo sa kanya. Sana nga ho. Pakiramdam ko ay masisiraan ako ng bait kapag hindi ko pa rin siya nakita ngayong araw na ito. Talagang mahal na mahal mo ang aking anak. Hindi ko na ho kayang mabuhay nang wala siya sa piling ko. Magkikita na uli kayo. Maniwala ka. Sa akin, garantiya nito. Naiinip na nga ho ako sa ating biyahe. Napangiti ito dahil sa kanyang sinabi. Malapit na tayo. Natatawanan ko na ang daungan. Sabi nito sabay turo nito sa may dalampasigan. Ilang sandali pa ay dumaong na ang kanilang sinasakyan. Malapit lang sa dalampasigan ang bahay ng kapatid ni Mang Pilo, kaya hindi sila gaanong nagtagal sa kanilang paglalakad. Ang tiyahin nitong si Aling Tikya ang kanilang inabutan. Mailap agad ang kanyang mga mata nang makapasok sila sa loob ng kabahayan. Nandito ba ang pamangkin mong si Malena? Tanong ni Mang Pilo sa kapatid nito. Dumating siya kahapon, sagot nito. Sino siya, kuya? Tukoy nito sa kanya. Siya si Rashid Elizalde Fuentevilla, ang kasintahan ni Malena. Nagkaroon sila ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Paliwanag nito at pagpapakilala sa kanya. Magandang hapon ho. Nasaan ho siya? Lakas loob na sabi niya kay Aling Tikya. Nandoon siya sa ilalim ng punong mangga. Turo nito. Ito'y pwede ho bang isama na ninyo sina tiya at tiyo sa bahay ninyo? Pakisabi na rin ho sa piloto na hintayin na lamang kami. Hiling niya sa mga ito. Binigyan niya ng panggastos ang mga ito. Walang kamalay-malay si Malena na pinagkaisa na ito ng mga kamag-anak na iwanan sa kanyang pangangalaga. Pinagbiyan siya ni Mang Pilo. Ipinagkatiwala nito ang anak sa kanya. Nag-ipon muna siya ng lakas ng loob bago siya nagpunta sa lugar na kinaroroonan nito. Nakahiga ito sa isang malaking duyan at nakapikit. Nakala niya ay natutulog ito ngunit narinig niya ang mahina itong paghikbi.
at nakita niya ang pagdaloy ng mga luha nito sa magkabilang gilid ng mga mata. Hindi niya siya nakatiis na hindi ito lapitan at taluin. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng duyang kinahihigaan nito. Napabalikwas naman ito nang maramdamang may taong naupo sa tabi nito. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong niya dito. Sinundan kita. Parang kinakabahang sagot nito sa kanya. Bakit mo nga ako sinundan? Dahil ba sa dinadala ko ang anak mo? Na hinahangad mo rin? Malena, please. Let me explain. Pakiusap nito. Wala ka nang dapat na ipaliwanag. Hindi mo kasi naiintindihan ang lahat. Bakit? Hindi pa ba sapat ang naging kabayan ko sa buhay ni Junie? Ano pa ba ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Hindi ko ginusto ang nangyari sa kanya. Masakit din sa akin ang kanyang pagkawala dahil napamahal na rin siya sa akin. Rashid, parang awa mo na. Huwag mong kunin sa akin ang ating magiging anak. Siya na lang ang nalalabi sa akin. Pakakasal ka na sa ibang babae at magkakaanak ka rin sa kanya. Kaya ipaubaya mo na sa akin ang sanggol na dinadala ko. Umiiyak na pakiusap niya dito. Tama ka. Magkakaanak din ako sa kanya. Sa katunayan ay buntis na siya ngayon. Kung ganun pumapayag ka na sa kahilingan ko sa iyo, nabuhayan siya ng pag-asa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay naroon ng sakit dahil nalaman niyang buntis na rin pala ang babaeng pakakasal nito. Hindi ako makakapayag. Garal-galang boses na sagot nito. Sakin ka, wala kang awa. Sigaw niya dito kasabay ng malakas na paghagulhol. Malena, please calm down. Baka kung anong mangyari sa baby natin. Masuyong sabi nito sa kanya kasabay ng pagyakap nito sa kanya ng mahigpit. Lalo siyang nahabag sa kanyang sarili nang muli niyang maramdaman ang init ng dibdib nito. Tahan na, mahal ko. Malambing na bulong nito habang hinahaplos nito ang kanyang likod. Nang mistula siyang bata na binibigyan ng laruan at candy. Biglang nawala ang hirap, sama ng loob at sakit na kanyang nararamdaman. Parang magic word ang mga bitiwan nitong salita na hindi niya mapaniwalaan. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, tama na ang pag-iyak mo, mahal ko. Pero yung ulit nito sabay kindat sa kanya. Mahal mo ako, ulit niya. Mahal na mahal kita. At ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Wika nito bago ang kasabi ka ng inangkin ang kanyang mga labi. Dahil sa kanyang natuklasan na ibang puso niyang tinugon ang mainit na halik na iginawan nito sa kanya. Kailan pa? Tanong uli niya nang matapos ang matamis na halik na kanilang pinagsaluhan. Kailan pa ang alin? Kailan mo pa ako minahal? Since the first time I set my eyes on you. Namumula ang mukhang sagot nito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nagmamaktol na si Tania dito. Hindi ko nga rin maintindihan ang aking sarili kung bakit bigla akong natorpe. Samantalang noon ang lahat ng babae na magustuhan ko ay nakukuha ako agad dahil sa matatamis na salitang sinasabi ko sa kanila at dahil na rin sa taglay kong kagwapuhan. Pero nang dumating kay para akong binatilyo na dinadaga sa dibdib, patawarin mo ako kung ininadalhan ko ang pagkamatay ni Junie para manatili ka lang sa piling ko. Mahabang paliwanag nito. Ang ibig mong sabihin ay ako palang babaeng pakakasalan mo. Kaya ba tinatanong ako ng ate Romina mo ng tungkol sa ideya? Bang detalye ng kasal? May isang bagay lang ako itatanong sa'yo. Ano yun? Do you love me? Tinatanong pa ba yun? Namumula ang mga pising sabi niya. Gusto ko lang marinig sa mga labi mo ang katotohanan. Kung hindi ba kita mahal ay papayag akong maging ina ng magiging anak natin. Para sa aming mahihirap, ang dangal ng isang babae ang aming kayamanan. At ipinagkaloob ko lang namin ang bagay na yun sa lalaking nilalaman ng aming puso. I love you, my sweet Malena. Wika nito bago siya niyakap ng mahigpit. Dahil kapwa rin nananabig sa isa't isa, ay doon na sila nagpalipas ng gabi. Napanis sa paghihintay ang piloto ng helicopter, ngunit higit na importante ang kaligayahan ng amo, kaya okay lang dito ang nangyayari. Kinabukasan ay magkasama nang bumalik sina Malena at Rashid sa bahay ng mga masangkay. Nagpaluto si Rashid ng kaunting mapagsasaluhan para makilala siya ng mga kapitbahay ng mga biyanan. Natutuwa ang mga magulang ni Malena dahil nakatagpo ito ng isang lalaking mayaman, matalino at may pinag-aralan. Higit sa lahat ay galing pa sa kilalang angkan at alam nilang mahal na mahal ang mga ito. Nauna na silang dalawa sa Elizalde Mansion at pinasundo na lang niya ang mga magulang nito para makadalo sa kanilang kasal. Ipiniwanag din niya sa mga ito ang kaugalian at tradisyon ng kanilang angkan. Naunawaan siya ni Naaling Anding at Mang Pilo pero nangako siyang magkakaroon din ng reception sa bahay ng mga ito pagkaraan ng isang araw matapos ang kanilang kasal. Tuwang-tuwa sina Cynthia, Ronald, Romina at Miriam nang malaman ng mga ito na nagkasundo na sila. Mabilis na lumipas ang 2 linggo at dumating na rin ang araw ng kanilang pinakahihintay. Humanga nga ito nang makita ang wedding gown na isusuot nito. Ganoon na lang ang pasasalamat sa kanyang panganay na kakapatid. Napakaganda rin ang napangasawa ni Rashida. Komento ni na Gina at Shirley. Talagang mahusay pumili ang ating mga anak.
Taas noong sabi ni Cynthia. Liyad naman ang dibdib niya dahil sa naririnig na bulong-bulungan. Alam niyang totoo ang lahat ng mga sinasabi ng mga tao. Dahil siya man ay talagang nabaliw sa kagandahan nito. Nangingislap naman ang mga mata ni Malena dahil sa matinding kaligayahang nadarama nito ng mga oras na yun. Hindi nito akalain mapapaibig nito ang isang Rashid Fontavella. Mabuhay ang bagong kasal. Sabay-sabay na sigaw ng kanilang mga bisita matapos ang seremonya. I love you, malakas na sabi ni Rashid sa kanya bago nito inangkin ang kanyang mga labi sa harap ng paring nagkasal sa kanila. I love you too, honey, and I promise to love you for the rest of my life. Pangako niya sa asawa. Muling nagkasama-sama ang buong ka ng mga Elizalde sa mahalagang araw na iyon. Maligaya naman ang bagong kasal sapagkat nagkaroon na rin ng katuparan ng kanilang pag-ibig. Natupad ang pangako ni Rashid sa mga biyan nito. Naganda rin sila ng bukod sa summer. Pagkalipas ng 5 buwan ay sinilang kanilang panganay. Junie din ang pinangalan niya rito dahil gusto niyang maalala ang batang naging daan ng kanyang kaligayahan. Naging masaya ang kanilang buhay may asawa na biniyayaan ng 7 anak. Sila ang may pinakamaraming anak sa lahat ng mga Elizalde.